Pati ang katulong nilang si Emily ay masakit din ang ulo simula noong siya ay nagising. Pati ang farmer na si Alop ay masakit ang ulo, pati na din daw ang kanyang buong pamilya. Pati ang farm boy na si Michael ay napansin na hindi umiinom ng tubig ang mga alaga niyang hayop. Si Lloyd ay napansin ang mga kakaibang nangyayari sa kanilang village dahil ang lahat ay may parehong sakit at mukhang sa tubig daw ito nanggagaling. Si Lloyd ay iniisip na ang kaalaman niya sa kwento ang kanyang sandata. Ngunit matapos lumitaw ng mga higanting langgam, napagtanto niya din naman na may pwedeng ibang lumitaw sa mundong ito na wala sa kwento. Ang ating bida ay inaasahan na daw ang paglitaw ni Lakona sa kwento. Kaya naman pinag-aralan niya ito at nalaman na ang source of income nila ay ang paggawa ng makulay na damit. Dahil sa kanyang hinala, nalaman ni Lloyd na siguradong si Lakona ang may kagagawan nito. Mula sa mansyon ng mga frontera, si Arcos ay nagulat dahil sa sinabi ng kanyang kausap. Ang knight ni Lakona ay muling sinabi na isuko na nila ang kalahati ng farm. Sa ganoong paraan ititigil na daw nila ang paglagay ng maruming pinaggagamitan nila ng pangkulay ng damit. Si Arcos naman ay sinabing pang-blackmail ang ginagawa nila na agad namang sinang-ayunan ng knight. Si Arcos ay biglang nainis at sinabing sasampahan niya sila ng kaso. Ang knight naman ay sinabing gawin lang ito ni Arcos dahil hindi naman daw sila mananalo sa kanila. Dahil sa mga proseso na kailangang gawin bago sila humarap sa hukuman at sa mga gastos na kanilang kailangan bayaran. Aabutin daw ito ng 2 taon, kaya naman tinanong niya si Arcos kung magagawa nga daw ba nilang makasurvive sa loob ng 2 taon bago sila magharap sa hukuman. Habang naiinis si Arcos, ang knight naman ay balak nang umalis at sinabing pag-isipang mabuti ni Arcos ang kanyang mga magiging desisyon. Si Arcos ay biglang nagsalita at sinabing binuhos ng kanyang anak at ng mga tao ang kanilang dugo at pawis sa farm, kaya naman hindi niya daw isusuko ang farm sa kanila. Matapos yumuko ng lalaki, si Lloyd naman ay dumating at bigla itong sumalagpak sa pader. Si Lloyd ay pumasok at may sasabihin daw sa kanyang tatay. Nalaman niya daw na ang insektong si Lakona ang may kagagawa ng problema nila sa tubig, kaya naman may balak daw siyang gawin para makaganti. Ang knight ay nainis sa pang-iinsulto ni Lloyd kay Lakona, na ikinagulat naman ng ating bida, at sinabing nakakaintindi daw pala ang katulad niyang insekto ng salita ng mga tao. Ang lalaki ay tuluyan ng nainis dahil sa pang-asar ng ating bida. Kaya naman ang knight ay bigla na lang hinamon ang ating bida sa isang duelo, upang turuan daw ito ng leksyon sa kanyang kabastusan. Dahil sa araw-araw niyang pagsasanay at sa gabay ng sword master na si Javier, si Lloyd ay madali lang tinalo sa laban ang lalaki. Habang ito ay nagmamakaawa na tumigil na ang ating bida, si Lloyd naman ay tumigil sandali, at muling pinaghahampas ang lalaki dahil sa pambabastos daw nito sa kanyang tatay. Ang reaksyon ni Arcos ay napakasayang makitang nabubugbog ang lalaki, na ipinagtaka naman ni Javier dahil ngayon niya lang daw ito nakitang ganito kaganado. Ilang sandali pa, ang knight ay nakauwi na sa kanila, ngunit si Lakona naman ay pinagalitan ito dahil sa bakit daw siya ang napahirapan ng sobra. Habang humihingi ng tawad ang knight, si Lakona naman ay may napagtanto at sinabing maganda ang ginawa ng knight na kanya namang ipinagtaka. Dahil sa ginawang pagbugbog nila sa kanyang knight, magagawa niya daw ang dagdagan pa ng 4 na taon ang delay ng kanilang paghaharap sa hukuman. Sa kabilang banda, ang ating bida naman ay may kaparehong sinabi katulad ni Lakona, at sinabing siguradong ito daw ang iniisip ng kupal. Hindi daw sila pwedeng basta na lang sumuko, kaya naman kailangan daw nilang gumawa ng paraan kahit na anong mangyari. Si Lloyd ay muling pinaalala na pinaghirapan nila ang kanilang mga ginawa, kaya naman po protektahan daw nila ang lahat ng kanilang ginawa. Habang sila ay ganado sa mga sinabi ni Lloyd, siya naman ay sinabing gagawa sila ng lagayan kung saan nila i-restore ang kanilang tubig. Gamit ang skill ni Hamang pupunta daw sila sa ilog kung saan kukuha sila ng tubig bago pa ito maging polluted. Dahil sa layo ng kanilang lalakbayin araw-araw, hindi daw makakapagpahinga si Hamang, kaya naman pansamantalang solusyon lang daw muna ito. Ayon sa ating bida, gagawa daw sila ng kanilang sariling water supply system. Ayon kay Lloyd, gagawa daw sila ng construction upang madala ang tubig sa lake ng Kapua papunta sa kanilang village. Si Javier ay napansin na napakalayo ng construction na ito, ngunit ang ating bida naman ay kumpiyansang sinabi na gagawa siya ng maraming pera upang may maipambayad siya sa mga tauhan nila sa gagawin nilang malaking proyekto. Habang nakangiti, sinabi niya din na dahil sa kanyang gagawin, marami daw siyang pera na kikitain. Makalipas ang ilang buwan, si Lakona ay natataranta at tila may gumugulo sa kanyang isipan. Ang lalaki ay sinabi na nandito daw si Lloyd upang tulungan ito sa kanyang problema, na ipinagtaka naman ni Lakona. Hindi nagtagal si Lloyd ay komportable nang nakaupo, at napansin na hindi daw maayos ang itsura ni Lakona. Tinanong nito kung ano ang kailangan ng ating bida sa kanya. Kaya naman sinabi ni Lloyd na nandito siya para tumulong sa problema ni Lakona. Ang lalaki naman ay tumanggi sa alok at sinabing wala siyang problema.
Si Lloyd ay napangiti ng kakaiba at sinabi na pwede niya itong tulungan sa nalulugi niyang dye workshop. Si Lacona naman ay biglang nainis at sinabing tama ang kanyang hinala dahil kagagawan daw pala ni Lloyd kung bakit nalulugi ang kanyang negosyo. Ang ating bida ay napansin na talagang may problema si Lacona. Sinabi din ni Lloyd na dahil sa ginawa ni Lacona gumawa pa daw sila ng paraan para makakuha ng tubig direkta sa Lake Kapua. Ang ating bida ay hindi daw sigurado na sila ang gumagawa ng kanilang problema, ngunit salamat sa kanyang tungaw na night sinabi na daw nito ang lahat. Ayon sa ating bida gumawa sila ng mga tubo sa Lake Kapua papunta sa kanilang village. Si Lacona naman ay nainis at sinabing sabihin na ni Lloyd ang dahilan ng pagkalugi ng kanyang workshop. Ang ating bida naman ay sinabing huwag itong apurado. Ayon kay Lloyd may valley na nakaharang sa kanilang ginagawang daanan ng tubig, kaya naman wala na daw silang nagawa, kundi ang gumawa ng isang tulay. Ayon kay Lloyd sumira daw sila ng sapat na mga bato para magamit sa konstruksyon. Dahil sa kanilang ginawa ang mga limestone ay napunta sa ilog, at dahil sa kanilang ginawa ang bedrock ng limestone ay na-expose sa ilog. Si Lacona ay muling mas naiinis dahil hindi daw konektado ang kanyang mga sinasabi sa pagkalugi ng kanyang workshop. Si Lloyd naman ay sinabing konektado ang ilog sa limestone na kanilang nasira, kaya naman naging dahilan daw ito kung bakit naging basura ang nagagawa nilang mga pangkulay. Dahil sa ginawa ni Lloyd si Lacona naman ay sinabing sasampahan niya ng kaso ang binata. Si Lloyd naman ay sinabing gawin lang ito ni Lacona sa tagal ng magiging proseso bago sila magharap sa hukuman. Sinabi niya naman na magiging malaking lugi ito sa kanila at baka hindi na matandaan ng mga tao ang kanilang produkto sa tagal ng panahon. Dahil sa ginawa ni Lloyd si Lacona naman ay pinagpawisan ng sobra habang naiinis siya sa binata. Ang ating bida ay sinabing aalis na siya dahil mukhang ayaw naman daw nitong tumulong siya sa kanyang problema. Si Lacona ay binantaan si Lloyd at sinabing marami siyang kilalang tao sa Royal Court, kaya naman pagbabayarin niya daw ito ng 100 beses. Matapos niyang magpaalam kay Lacona, si Javier naman ay sinabing hindi niya maintindihan ang ginawa ni Lloyd. Dahil ininis niya lang naman daw ito, kaya naman dahil sa kanyang ginawa gagawin na daw ni Lacona ang lahat para lang makaganti. Sinabi din ni Javier na marami daw talagang kakilala si Lacona sa Royal Court, kaya naman magiging tagilid daw sila pagdating sa hukuman. Si Lloyd naman ay sinabi na mag-relax lang si Javier at maghintay dahil makikita na daw nito ang resulta ng kanyang ginawa makalipas ang ilang buwan. Makalipas ang 1 buwan sa mansyon ng mga frontera, si Lacona ay biglang lumuhod at nakiusap kay Lloyd na iligtas nito ang kanyang negosyo. Ang ating bida naman ay sinabi na mukhang pumunta si Lacona dito dahil sa pinayuhan siya ng kanyang mga koneksyon na hindi siya mananalo laban sa kanya. Si Lacona ay inamin ang kanyang pagkakamali, kaya naman humingi siya ng tawad sa ating bida. Si Lloyd ay sinabing hindi niya alam ang gagawin dahil wala naman daw siyang pakialam sa mga sinasabi ni Lacona. Bilang isang Viscount Lacona nakataya daw ang kanyang pride sa pagluhod sa harapan ni Lloyd. Ngunit ang ating bida naman ay tinanong kung may halagang pera nga daw ba ang ginagawa nitong pagluhod. Dahil kung para daw itong ginto na may halaga, papahalagahan niya daw ang ginagawang pagluhod ni Lacona. Ang binata ay lumapit sa kanya at sinabing hindi niya kailangang humingi ng tawad. Dahil ang tanging kailangan niya daw kay Lacona ay isang simpleng pagpirma. Matapos niyang pirmahan ito gagawa daw sila ng paraan upang masuplayan sila ng malinis na tubig sa loob ng 1 linggo. Si Lacona ay biglang naniga sa kanyang nakita at napansin na napakamahal daw ng presyo ng tubig na nilagay ni Lloyd sa kontrata. Ang ating bida naman ay seryosong sinabi na si Lacona daw ang nagturo sa kanya na ang sariwang tubig ay hindi libre. Si Lacona ay wala nang nagawa matapos niyang mapagtanto na nagkamali siya ng binanggang tao. Ilang sandali pa, si Arcos ay hindi makapaniwala na makakatanggap sila ng malaking pera kada buwan. Si Lloyd naman ay siniguradong totoo ito dahil pirmado daw ito ni Lacona. Dahil sa laki ng pera na kanilang matatanggap mababayaran na daw nila ang lahat ng interest ng kanilang utang at may malaki pang matitira sa kanilang pera. Si Lloyd naman ay napangiti at napapalakpak dahil napakabait daw talaga ni Lacona. Si Javier ay iniisip na si Viscount Lacona ang nag-umpisa ng gulong ito, ngunit nagawa ni Lloyd na mabaliktad ang balak gawin ng kanilang kalaban, at ito ay nakagawa pa ng napakalaking pera at pagbabago para sa kanilang village. Iniisip din ni Javier na parang isang demonyo si Lloyd. Dahil ang kontratang pinirmahan ni Lacona ay walang nakalagay na petsa upang matapos ito. Kaya naman ang ibig sabihin nito ay magbabayad si Lacona ng kada buwan hanggang siya ay mamatay. Dahil sa uri ng kontratang ito pati ang mga susunod na henerasyon ni Lacona ay magdudusa sa kanyang ginawa. Ang ating bida ay iniisip din na simula ngayon magtatrabaho na si Lacona sa kanya habang buhay. Kaya naman ang ating bida ay tumawa na naman na parang kontrabida dahil sa laki ng pera na kanyang matatanggap kay Lacona. Si Arcos ay sinabing may mabuting balita siya kay Lloyd
Ngunit bigla niya namang napansin ang kakaibang pagngiti nito, na agad namang sinabi ni Lloyd na masaya lang siya dahil sa kontrata. Habang inaayos niya ang kanyang mukha, sinabi naman ni Arcos na balak daw bilhin ni Count Cremo ang mga kayamanan na nakuha ni Lloyd sa mga orc. Si Lloyd ay napaisip at nagtaka dahil napakayaman daw ni Count Cremo at kayang bumili ng bago o magpagawa ng bago katulad ng kanyang kayamanan. Si Arcos ay sinabing hindi niya alam ang iba pang detalye, ngunit ayon kay Cremo gusto daw nitong magpagawa ng statwa. Ang eksena ay nalipat sa isang syudad na pinamumunuan ni Cremo. Habang siya naman ay nakatayo at may pinagmamasdan sa labas ng bintana. Mula sa malawak na karagatan, dito ay may balak lumabas na agad namang napansin ni Cremo. Ilang sandali pa, ang isang nilalang ay lumabas sa ilalim ng karagatan, kaya naman bigla na lang naging seryoso si Cremo. Ayon kay Cremo ang halimaw na ito ay tinatawag nilang Gigataytan. Ayon kay Javier aalis na sila makalipas ang isang linggo matapos nilang magawa ng linya ng tubig ang village ni Lacona. Sinabi din ni Javier na 10 tauhan lang daw ang kailangan ni Lloyd sa kanilang biyahe, na agad namang naintindihan ni Arcos. Pinaalala niya din na huwag mag-alala si Arcos dahil poprotektahan niya daw si Lloyd. Si Arcos ay nabanggit ang pagpunta ng Knight ni Lacona para kunin ang kalahati ng farm. Kung dating siya ang nakipag-usap sa Knight siguradong natakot na siya at agad itong binigay. Ngunit matapos makita ang mga paghihirap ni Lloyd at ng mga tao sa kanilang village, nagkaroon na daw siya ng sarili niyang lakas ng loob. Ayon sa kanya, hindi daw siya naging isang magaling na lord para mamuno. Ngunit si Javier naman ay sinabing magaling na lord si Arcos at sinabing siya ang pinakamabait na lord sa lahat. Pinakita din ang nakaraan kung saan tinutulungan ni Arcos si Javier upang makasurvive sa matinding taglamig. Si Arcos ay nagpasalamat sa sinasabi ni Javier, ngunit muli niyang sinabi na hindi siya magaling na leader porket isa lang siyang mabait na tao. Sa ngayon nalaman niya na daw na kailangan niyang maging maprinsipiong tao upang maging mahusay na leader, kagaya daw ng kanyang anak na si Lloyd. Si Javier naman ay iniisip na tanging pera lang daw ang mahalaga kay Lloyd. Dahil sa ugali ng ating bida napapaisip din siya kung masama o mabuti nga daw ba ang maghangad ng maraming pera. Si Arcos ay sinabing hindi na trabaho ni Javier ang bantayan si Lloyd, dahil mula ngayon ang Lloyd na proprotektahan daw ni Javier ay ang magiging kanyang tagapagmana. Si Javier naman ay magalang na sinabing masusunod ang kagustuhan ni Arcos. Si Javier ay iniisip din na himalang na ibalik ni Lloyd ang kanilang yaman, ngunit hindi niya daw ito magugustuhan kahit kailan. Mula sa nakaraan, si Arcos ay tinanong kung anong gusto maging ni Javier sa hinaharap dahil tutuparin niya daw ito sa abot ng kanyang makakaya. Habang medyo nahihiya ang batang Javier, sinabi niya naman na gusto niyang maging knight upang maprotektahan si Arcos balang araw. Si Arcos naman ay nagpasalamat sa bata at sinabing tutulungan niya daw ito para maging isang magaling na knight. Dahil nagawa ni Javier ang makasurvive sa napakalamig na panahon na siya lang mag-isa, siguradong magiging isa daw ito sa pinakamagaling na knight balang araw. Matapos malaman ang pangarap niya para maging isang knight, si Arcos ay ginawan daw siya ng kahoy na espada. Ngunit ang batang si Lloyd ay kinuha ito sa kanya at ito ay biglang sinira. Matapos magbihis ni Javier, siya naman ay napalingon sa kanyang nasirang laruan na espada at iniisip na hinding-hindi niya daw talaga magugustuhan ang ating bida. Si Lloyd ay welcome si Javier sa muli niyang pagbisita sa kanyang serbisyo. Dahil si Lloyd ang palaging nagpapatulog kay Javier, sinabi niya naman na mukhang hindi na daw mabubuhay si Javier nang wala siya. Habang nagsasalita na naman si Lloyd ng kung ano-anong salita, si Javier naman ay pinipilit pa ding isipin na dapat hindi mawala ang galit niya sa ating bida. Matapos niyang maalala ang mga nagawa ni Lloyd nitong mga nakaraan, iniisip naman ni Javier na tuluyan nang nagbago si Lloyd. Matapos ang ginawang kunwaring sleeping spell ni Lloyd, si Javier naman ay tuluyan nang nakatulog ng mahimbing, habang iniisip na hindi niya nagugustuhan ang kanyang sarili sa pag-iisip na isang matinong tao si Lloyd. Ang gabi ay tuluyan ng sumapit at ang dalawang binata ay mahimbing na natutulog. Mula sa bintana may misteryosong tao ang lumitaw. Ang knight ni Lacona ay inis na inis at sinisisi ang ating bida. Ang knight ay handa ng patayin si Lloyd, ngunit si Javier naman ay kumilos ng napakabilis at gumawa ng paghiwa na agad namang pumutol sa espada ng lalaki. Matapos ang ingay sa paligid, si Lloyd naman ay nagsimulang magising. Ang ating bida ay tuluyan ng nagising at siya naman ay nagtaka sa kanyang nakita. Ang eksena ay nalipat kung saan si Lloyd ay pinapaalala sa mga trabahador na mag-ingat sila sa kanilang trabaho. Si Javier ay dumating na din at sinabing binalik na nila kay Lacona ang kanyang knight. Si Lloyd ay sinabi din na siguradong pinatalsik ito bilang knight ni Lacona dahil sa laki ng binabayaran nila sa kanila, kailangan daw nitong magbawas ng mga papaswelduhin na tauhan. Dahil sa napakahina niyang knight na kahit pati siya ay kaya itong talunin, hindi na daw nakakapagtaka kung bakit ito pinatalsik ni Lacona.
Si Javier ay napansin na mukhang nahulaan na daw ni Lloyd ang ganitong pangyayari, na sinang-ayunan naman ni Lloyd. Si Javier ay tinanong din kung bakit hindi ito gumawa ng pag-iingat kung alam niya nang may gustong pumatay sa kanya. Si Lloyd ay napatingin kay Javier at tinanong kung anong ibig sabihin nito. Dahil sa laging nasa tabi niya si Javier, wala na daw siyang dapat ipag-ingat na panganib sa paligid. Si Javier ay nagulat sa sinabi ni Lloyd, dagdag pa niya maaasahan daw si Javier sa lahat ng pagkakataon, kaya naman kumpiyansa daw siyang kumilos ng walang pangamba kapag kasama niya si Javier. Ang binata ay tinanong kung kaya nga daw ba ng isang 5 taong gulang ang makasurvive sa napakalamig na panahon. Sinabi ni Lloyd na imposibleng mangyari ito, ngunit hindi pa rin daw siya makapaniwalang kasama niya ito ngayon. Sa kadahilanang ito kumpiyansa daw siyang ligtas palagi sa tuwing kasama niya si Javier. Ang binata ay tila naantig sa sinabi ni Lloyd. Habang sila ay nagkakatinginan, si Lloyd naman ay nagsisisi sa kanyang mga sinabi, dahil sa wala man lang daw masabi si Javier sa kanyang mga sinabi. Si Javier ay napatingin na lang sa ibang direksyon, kaya naman natuwa si Lloyd dahil inaasahan niya na daw ang ganitong reaksyon ng isang Javier. Ngunit sa isipan ni Javier iniisip niya naman na isa ng disenteng tao ang ating bida. Dahil sa pagbabago ng tingin ni Javier kay Lloyd, ito naman ay nagbigay ng malaking approval points para kay Lloyd. Dahil sa kanyang nagawa na dagdagan na naman ng malaki ang kanyang RP. Si Lloyd ay sinabi din na bukas matatapos na sila sa konstruksyon, kaya naman oras na rin daw para magtungo sila kay Cremo at kumita ng malaking pera. Kinabukasan, sila Lloyd ay nasa biyahe na papunta sa syudad ni Cremo. Ang ating bida ay nakatulog na sa likod ni Javier, kaya naman siya ay naiinis kay Lloyd, at ito ay bigla niya nalang tinamaan gamit ng kanyang balikat. Si Lloyd ay tinanong kung tinamaan daw ba siya nito, ngunit si Javier naman ay magalang na tumanggi sa paratang ni Lloyd. Ang dalawa ay nagkukulitan dahil pinipilit ni Lloyd na tinamaan siya nito, ngunit si Javier ay hindi umaamin. Si Lloyd ay tuluyan ng nainis at pinatigil ang grupo. Matapos niyang bumaba sa kabayo, sinabi niya naman kay Javier na turuan siya nitong sumakay sa kabayo. Si Javier ay tumanggi dahil hindi daw siya isang horse riding instructor. Ngunit ang system naman ay sinabi na ibig sabihin nito ay namamangha daw si Javier sa kagustuhan ni Lloyd na matuto. Habang kinukulit ni Lloyd si Javier para turuan siya nito, ang system naman ay patuloy tinatranslate ang kanyang mga sinasabi. Dahil sa patuloy na ginagawa ng kanyang system, si Lloyd naman ay tuluyan ng nainis sa kanyang system. Si Javier ay napansin ito at tinanong na mukhang nababaliw na daw si Lloyd. Ang system ay may binalita sa ating bida. Dahil ang chismis ay mabilis kumalat sa buong kontinente, dahil sa ginawa nitong linya ng tubig ang reputasyon niya bilang engineer ay tumaas. Dahil mapapasama sa history ng kanilang kontinente ang nagawa ng ating bida, ang reputation points niya naman ay muling nadagdagan ng 600 RP. Si Lloyd naman ay iniisip na nakajackpot siya ngayong pagkakataon. Dahil ibig sabihin daw nito ay makakatanggap pa siya ng mas malalaki pang proyekto sa hinaharap. Si Lloyd ay muling napangiti habang iniisip na ang reputasyon ay katumbas ng pera. Kaya naman dahil sa kanyang ginagawa mas mapapaaga daw ang kanyang retirement at makakapamuhay ng tahimik at payapa balang araw. Si Javier ay napansin na nakangiti na naman si Lloyd, ngunit kanina galit na galit daw ito, kaya naman mukhang baliw na daw talaga si Lloyd na ikinainis naman ng ating bida. Ang biyahe papuntang Cremo ay napakalayo, dahil noong maabutan sila ng taglamig, dumating na daw sila sa Cremo nang nasa kalagitnaan na sila ng taglamig. Si Cremo ay nagpakilala na kanila Lloyd. Habang nagpapakilala si Lloyd sa lalaki, si Cremo naman ay hindi na pinatapos magsalita si Lloyd at sinabing kakaiba daw ito sa nabalitaan niya. Habang nakikinig si Lloyd, sinasabi naman ni Cremo na nabalitaan niyang isang magaling na engineer si Lloyd, ngunit hindi niya daw akalain na napaka-nobel tignan ng ating bida. Si Cremo ay lumapit kay Javier at sinabing inakala niyang isang royalty ito noong una niya itong nakita. Habang pinupuri ni Cremo ang kagwapuhan ni Javier na inaakala niyang si Lloyd. Ang ating bida naman ay pinipilit na tinatawag ang atensyon ni Count Cremo. Ang lalaki ay nagalit din kay Lloyd dahil napakakapal daw ng mukha niya bilang isang servant para sumingit sa usapan ng mga Nobel. Si Lloyd ay tila nagulat at nainis sa sinabi ni Cremo, habang ang system naman ay tinawanan siya sa pagiging mukhang katulong daw nito. Ilang sandali pa sa mansyon ni Cremo, siya ay tumatawa at sinabing mukhang nakagawa siya ng seryosong pagkakamali. Si Cremo ay humingi ng tawad kay Lloyd, at sinabing hindi niya sinasadyang masaktan ang damdamin ng ating bida. Si Lloyd ay nakatulala lamang at sinabing ayos lang ang nangyari. Ang kanyang system ay patuloy nilalait at tinatawanan ang ating bida. Ngunit sa isipan naman ni Lloyd ay sinabing bubugbugin niya ang system kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Si Cremo ay sinisi din si Lloyd sa kalahati ng kasalanan dahil sa pagkakaroon daw nito ng mukha ng isang alipin. Si Count Cremo ay ang leader ng syudad kung saan pakikipagkalakaran ang pangunahin nilang pinagkakakitaan.
Ayon sa ating bida, isa din daw siyang importanteng tauhan sa kwentong nabasa niya. Matapos maging kriminal noon ni Javier sa kasalanang nagawa nito, si Cremo daw noon ang nakahuli sa kanya. Matapos niyang makausap si Javier sa maikling oras, si Cremo ay nabasa agad ang totoong pagkatao ni Javier, kaya naman imbes na mahuli niya ang binata, ito ay kanyang tinulungan sa maraming paraan. Si Cremo ay sinabing gusto niyang bilhin ang kayamanan ni Lloyd dahil gagamitin daw sana nila ito bilang palamuti sa gagawin nilang statwa sa gitna ng dagat, na ipinagtaka naman ni Lloyd na kung bakit sa dagat nila ito gagawin. Ayon sa kanya, bumaba daw ng sobra ang hanap buhay nilang pakikipagkalakaran. Ilang taon na ang nakalipas, may gigataytan ang lumitaw malapit sa kanilang syudad. Hindi sila nakakatanggap ng direktang pinsala mula sa dambuhalang nilalang, ngunit ang presensya nito ay nag-iwan ng takot sa mga balak pumunta sa kanilang syudad. Kaya naman bumaba ng sobra ang kanilang pinagkakakitaan. Si Lloyd ay nabasa na daw noon sa kwento ang tungkol sa nilalang, dahil hindi nila ito magawang maatake sa ilalim ng tubig, pati ang Navy ay walang magawa sa mga nilalang na ito. Dahil sa kawalan ng kanilang hanap buhay, kumaharap ang syudad ni Cremo sa matinding taghirap. Dahil sa pananaliksik na ginagawa ni Cremo, nalaman niyang may kakayahan ang mga sirena para matakot ang nilalang na ito. Ayon kay Cremo, ang mga sirena daw ang kinakatakutan ng nilalang na ito. Kaya naman balak niya daw gumawa ng replika ng isang sirena upang matakot ang nilalang, at ito ay balak niyang ipatayo sa dagat. Si Cremo ay sinabing sumusuko na siya sa ideyang ito. Dahil kapag pinataas nila ang sahig sa paggagawa nila ng statwa, hindi na daw magiging sapat ang lalim ng dagat para makadaan ang malalaking barko. Si Cremo ay muling sinabi na kalimutan na nila ang kanyang sinabi, dahil sa nangako siyang bibilhin ang mga kayamanan, bibilhin niya na daw ito kay Lloyd. Ang ating bida naman ay sinabing huwag mawala ng pag-asa si Cremo, na kanya namang ipinagtakang marinig. Si Lloyd ay napangiti at sinabing gusto niyang bilhin ni Cremo ang kanyang mga kayamanan sa mas mataas na halaga. Kasabay nito siya na daw ang bahalang gumawa ng statwa sa gitna ng dagat nang hindi ginagalaw ang water level ng kanilang dagat. Iniisip din ni Lloyd na magagawa niya ito gamit ang teknik niya sa construction. Habang nasa dagat ang dalawa, si Lloyd naman ay nagsimulang sumisid at napansin na medyo flat ang surface mula rito. Habang nauubusan na siya ng hininga, iniisip niya naman na sana hindi malalim ang bedrock nito. Matapos niyang umahon, siya naman ay nakaramdam ng kakaibang sakit sa kanyang mukha. Napansin niya din si Javier na tinatawanan siya, kaya naman sinabi nitong masaya lang siyang makita si Lloyd sa sitwasyon nito ngayon. Habang nanlalaki ang kanyang mata, sinabi naman ni Javier na hindi niya maisip na makakagawa si Lloyd ng isang statwa sa gitna ng dagat, nang hindi naglalagay ng maraming buhangin para hanggang sa ito ay makarating sa seabed. Sinabi din ni Javier na posible lang daw ang proyektong ito kung gagamit si Lloyd ng mahika. Si Lloyd naman ay bumiti at sinabing gagawa siya ng mahika, habang iniisip kung paano nga daw ba siya makakagawa ng semento sa mundong ito. Habang tinutulungan niyang umakyat si Lloyd, sila naman ay may napansin na dumating. Ang isang dalaga ay dumating, at ito naman ay sinabing may balak daw siyang ibigay na sulat kay Lloyd Frontera. Habang kinikilig ang dalaga, si Lloyd naman ay hindi makapaniwalang hinahanap siya at balak bigyan ng love letter ng isang magandang babae. Ang dalaga ay nagpakilala bilang Christine na anak ni Cremo. Nakita niya din daw si Lloyd kahapon na pumunta sa kanilang mansyon. Matapos tawagin ang pangalan ni Lloyd, siya din naman ay biglang kinilig. Habang binibigay ni Christine ang kanyang love letter, si Lloyd naman ay muling seryosong napatulala dahil ang dalaga ay binigay ang sulat kay Javier. Habang seryosong malungkot si Lloyd, iniisip niya naman na dapat inasahan niya na ito. Matapos tanggapin ang sulat, agad niya naman itong itinago. Ang dalaga ay agad namang umalis habang kinikilig sa pagtanggap ng kanyang sulat. Matapos ang eksena, si Javier naman ay nagpatuloy na sa pag-alis sa lugar, habang si Lloyd ay naiinis at pinatigil si Javier. Ang ating bida ay sinabi din na naiinis siya dahil sa pag-asta ni Javier na parang walang nangyari. Habang pinupunan ni Lloyd ang pagtanggap nito ng love letter, si Javier naman ay may napagtanto at sinabi na mukhang hindi pa nakakatanggap ng love letter sa buong buhay niya si Lloyd. Habang patuloy na iinis ang kawawa nating bida, si Javier naman ay hindi daw alam ang ipapayo sa kanya, kaya naman simpleng magpakatatag ka na lang ang kanyang nasabi kay Lloyd. Habang naiiyak sa inis ang ating bida, ang eksena naman ay napunta kung saan siya ay abalang gumagawa ng design, habang siya ay patuloy na nagagalit at iniisip na magpopokus na lang siya sa pagpapayaman. Matapos tawagin ni Cremo si Lloyd, ito naman ay may mukhang ng napakasama na ipinagtaka naman ng lalaki. Si Lloyd ay agad umamo at nagpaliwanag na ganito lang siya kapag nakapokus sa trabaho. Habang sinasabi ni Cremo na may mukha siya ng isang killer, siya naman ay sinabi na din na nakuha niya na ang pinapakuhang materyales ni Lloyd na volcanic ash. Ang ating bida ay iniisip na ito ang isa sa mga ingredients ng balak niyang gawin na romance cement. Dahil sa tibay ng mga gusali ng mga romance,
Ang sementong gagamitin niya ay babagay daw para gamitin sa ilalim ng karagatan. Dahil sa ginagawang proyekto ni Lloyd, si Cremo naman ay sinabi na malamang abutin ng kalahating taon ang binata sa balak nitong gawin, dahil sa hindi daw madali ang kumuha ng volcanic ash sa isang bulkan. Si Lloyd naman ay sinabing huwag mag-alala si Cremo dahil gagawa daw siya ng paraan para mapabilis ang pagpapatayo ng infrastructure. Kaya naman iniisip niyang Portland cement na lang ang kanyang gagamitin dahil mas madali daw makuha ang materyales nito. Si Lloyd ay nagsimulang alamin kung paano gawin ang Portland cement. Ayon kay Lloyd may idea siya kung paano ito gawin, ngunit hindi niya daw alam ang eksaktong timpla para magkaroon ng matigas at matibay na semento. Ilang sandali pa, siya ay gumawa ng mga eksperimento habang sinasabi na ito na ang pang 129 niya ng pagsubok, ngunit hindi niya pa din mahanap ang tamang timpla ng semento. Habang siya ay patuloy naglilista ng mga posibleng kombinasyon, sila Pipodong naman ay pinagmamasdan siya habang sila ay malungkot. Si Pipodong naman ay biglang nilalambing si Lloyd, ngunit sinabi nitong busy siya. Hindi nagtagal silang tatlo na ang nanlambing sa kanya, kaya naman binalak niya itong mapatalsik. Matapos siyang sumigaw na busy siya, ang isang larawan naman ng aso ay bigla niyang naalala na kanya namang ikinatulala. Mula sa nakaraan, ang ating bida ay may alagang aso na namatay, kaya naman siya ay bigla na lang napaiyak dahil ang nag-iisa niyang kapamilya ay namatay na. Habang siya ay nagsisisi dahil sa hindi niya ito nabigyan ng sapat na atensyon noon, si Lloyd naman ay bigla na lang napayakap kanila Pipodong at sinabing mas mahalaga sila sa kanyang ginagawang research. Mula sa mapayapang gabi, sila Lloyd ay lumabas para maglakad. Ang ating bida ay sinabing napakasama niyang tao na ipinagtaka naman ng tatlong cute. Sinabi ni Lloyd na nagiging mabilis ang trabaho na kanyang ginagawa dahil sa lagi niyang inuutusan na parang mga makina ang kanyang mga alaga. Si Lloyd ay lumuhod sa tatlo at nagpasalamat sa kanilang pagtulong sa kanyang mga proyekto. Ang tatlong cute naman ay natuwa sa ginawa ni Lloyd, kaya naman nag-umpisa na daw silang ituring na kapamilya ang binata. Dahil sa nangyari si Lloyd naman ay nagtaka, bilang reward may kakayahan siyang pumili ng isa sa kanila para magkaroon ng panibagong skill, kasabay nito nagkaroon din siya ng ekstrang 500 points. Si Lloyd ay nagulat din dahil sa hindi niya inaasahang bonus reward. Ang tatlong cute ay masaya para sa ating bida. Kasabay nito sinabi niya din na kay Banggol niya na ibibigay ang pagkakataon para magkaroon ng panibagong skill. Hindi nagtagal, si Banggol ay nagsimulang mascan ng system at ito naman ay nagsimulang magliwanag. Ilang sandali pa, si Banggol ay nagkaroon na ng skill na Volcanic Blast. Habang nagugulat si Lloyd sa nangyari, siya din naman ay namangha sa bagong skill ni Banggol. Ilang sandali pa sa syudad ni Cremo, may biglang sumabog ng malakas sa hindi kalayuan. Ang mga tauhan sa syudad ay nabahala, pati na din si Cremo nang dahil sa pagsabog. Ang pagsabog ay naglabas ng napakaraming volcanic ash na kagagawa ni Banggol na ikinamangha naman ng ating bida. Matapos gamitin ang kanyang skill na kumpirma naman ni Lloyd na isa daw talaga itong volcanic ash. Dahil sa bagong skill ni Banggol, sinabi naman ng binata na mas mapapabilis na daw ang kanilang gagawin na proyekto. Gamit ang isang malaking diaper na nilagay nila kay Banggol, ito naman ay sasalo ng mga volcanic ash. Dahil sa 5 layers na nakalagay sa dulo ng diaper, tanging usok na lang ang lalabas sa tuwing magpapasabog si Banggol ng volcanic blast. Habang nanunood si Cremo sa nangyayari, iniisip niya namang hindi lang isang ordinaryong engineer si Lloyd dahil sa skills nito at mga nasusumon na mga nilalang. Kaya naman babantayan niya daw ang mga gagawin nito. Kung sakaling magtagumpay daw ito sa gagawin niyang proyekto sa kanila, irerekomenda niya daw ito sa hari para magtrabaho sa kanya dahil pambihira daw ang talento ng ating bida. Ang ating bida ay gumawa din ng hulmahan ng lagayan ng semento at agad naman nila itong nilagay sa gitna ng dagat. Ang natitirang tubig sa loob nito ay hihigupin din ni Hamang upang matuyot ito sa loob. Gamit ang lakas ni Javier, siya naman ay gumagawa ng magsisilbing kapitan ng semento upang mas mapatibay ang pundasyon nito. Habang nagtataka si Javier kung bakit napakatagal ng susunod niyang ibabaon, si Lloyd naman ay tinitignan siya ng kakaiba na ipinagtaka naman ni Javier. Napansin ni Lloyd na hindi na daw ito nagrereklamo at sinasabi na pinapaalala sa kanya na isa siyang knight at hindi siya bagay magtrabaho ng ganito. Dahil sa sinabi ni Lloyd, si Javier naman ay tuluyan ng natauhan na isa siyang knight, kaya naman hindi na daw ito magpupukpok ng kung ano-anong bagay. Si Lloyd naman ay sinabing kapag hindi siya tinulungan ni Javier, hindi sila kikita ng pera at patuloy silang malulubog sa utang, kaya naman malulungkot din daw ang kanyang tatay. At ang mas nakakatakot ay baka magkasakit ang kanyang nanay ng malubha dahil sa pag-aalala sa malaki nilang utang. Si Lloyd ay ginamit ang kanyang mga magulang upang magmakaawa na tulungan daw siya ng nakakamanghang knight na si Javier. Hindi nagtagal si Javier ay tumutulong na naman sa trabaho dahil sa magaling na pagpapaawa ng ating bida.
Gamit ang skill ni Banggul nakagawa na din sila ng mga bakal upang maging suporta at pampatibay ng gagawin nilang platform. Ilang sandali pa, binuhos na din nila ang semento sa hulmahan. At tinanggal na din ito matapos tumigas ng semento sa loob nito. Matapos ng kanilang ginawa, si Lloyd naman ay sinabing tinaasan lang nila ito ng kaunti, upang pagdating ng high tide magmukhang lumulutang daw ang sirena na kanilang ilalagay sa platform. Si Cremo ay hindi pa din makapaniwala sa nagawa ni Lloyd, kaya naman kapag nagawa daw nitong mailagay ang statwa nang hindi nasisira ang platform, babayaran niya daw ito ng malaki na ikakasaya ni Lloyd. Ilang sandali pa ang gabi ay sumapit na, habang ang mga residente naman ay nagsama-sama sa palibot ng statwa na ginawa ng ating bida. Ang mga tao ay nagkaroon ng pagdiriwang sa barko, habang si Lloyd naman ay hindi daw sanay sa kanyang kasuotan. Si Javier ay nagtaka kung bakit ito hindi komportable, dahil lagi naman daw ganito ang pormahan ni Lloyd noon sa tuwing may mga pagdiriwang siyang pinupuntahan. Ang binata naman ay sinabing matagal na siyang hindi nakakasuot ng ganito, kaya naman naninibago siya sa pakiramdam nito. Si Cremo ay tinawag ang atensyon ng lahat at pinakilala si Lloyd. Sinabi niya din na ang taong ito ang siyang gumawa ng napakagandang statwa sa gitna ng dagat. Gaya ng inaasahan, si Javier na naman ang napagkamalan ng mga tao bilang si Lloyd Frontera. Ang ating bida ay seryoso na naman, at pinipilit na sinasabing hindi siya naiinggit kay Javier. Naiinis din siya kay Javier dahil mukhang naaawa pa daw ito sa kanya. Si Cremo ay muli na namang sinabi na may mukha si Lloyd na isang servant, kaya naman iniisip na lang ni Lloyd na sana pwede niyang masapok ang taong ito. Si Cremo ay muling tinawag ang atensyon ng lahat, at sinabi na si Lloyd ang totoong Lloyd Frontera na siyang gumawa ng kanilang statwa. Ang mga tao naman sa paligid ay nagbubulungan at inakala daw nilang isa lang utusan ni Javier si Lloyd. Ilang sandali pa sa hindi kalayuan, ang anino naman ng gigataytan sa ilalim ng tubig ay lumitaw. Ang nilalang ay lumitaw sa tubig at agad namang napansin ang sirena na statwa. Ang halimaw ay muling bumalik sa ilalim ng dagat at nagsimulang umabante at iniisip na kailangan niya itong patayin habang mag-isa lang ito at walang ibang kasama. Habang nagkakasiyahan ang lahat sa barko, ang dambuhalang lobster naman ay naghahanda ng umatake tungo sa direksyon ng statwang sirena. Habang nakaupo si Javier sa isang sulok, siya naman ay balak ng uminom ng alak, ngunit siya ay bigla na lang nanginig at naging seryoso. Si Javier ay lumingon sa karagatan at pinagmamasdan ito. Si Lloyd ay napansin si Javier na nakatulala sa kawalan, kaya naman tinanong niya ito kung anong problema. Dahil sa hindi pagpansin nito, sinabihan niya din si Javier na parang statwa. Ang binata naman ay nararamdaman daw na may palapit sa kanila. Tinanong ni Lloyd kung ano ito, ngunit si Javier ay hindi daw malaman kung ano ito, ngunit napakalaki daw nito at mabilis kumikilos. Ang ating bida naman ay biglang kinabahan at agad na pagtanto kung ano ang parating. Habang mabilis kumikilos ang napakalaking lobster sa ilalim ng dagat. Si Lloyd naman ay pumunta kay Cremo upang ibalita ang paparating. Pinayuhan niya din si Cremo na ilikas na ang lahat ng tao dahil sa parating na gigataytan. Si Cremo ay tinawag ang kanyang knight at tinanong ito kung may nararamdaman niya daw ba itong kakaiba sa dagat. Si Genovan ay pinagmasdan ang karagatan at nireport namang wala siyang nararamdamang kakaiba sa dagat. Si Cremo ay sinabing isang master swordsman si Genovan, kaya naman maaasahan daw ni Lloyd ang pandaman nito. Ang ating bida ay nadidismaya pa din dahil mas malakas naman daw na knight si Javier kesa kay Genovan. Nagtaka din siya kung paano niya nga daw ba mapapaniwala si Cremo na may parating na gigataytan. Sinabi din ni Cremo na sa loob ng 2 taon hindi pa umaabot ang halimaw dito dahil wala naman daw itong dahilan para sumugod. Si Lloyd ay napalingon sa statwang sirena at sinabing meron na itong dahilan sumugod ngayong pagkakataon. Si Cremo ay seryosong tumingin sa 2 binata at si Genovan ay muling sinabi na wala siyang nararamdamang kakaiba sa dagat. Ngunit si Cremo naman ay inutusan na ang lahat na lumayo sa statwa. Habang palapit na ang gigataytan sa kanilang kinalalagyan, ang mga tao naman ay mabilis nang naghahanda para makalayo sa statwang sirena. Si Javier ay sinabing napakabagal ng ginagawa nilang paglayo sa statwa, kaya naman inutusan na ni Lloyd si Javier na tumulong na ito, na kanya namang sinang-ayunan. Si Javier ay biglang tumalon at lumusong sa dagat, habang si Lloyd naman ay ibinato si Pipodong at ito ay kumakain ng pampalaki para makapunta sa statwa. Gamit ang kanyang teknik, si Javier ay nagawa namang mahati ang angkla ng barko. Si Pipodong ay pinuputol na din ang mga tali ng barko na nasa statwang sirena. Mula sa ilalim ng dagat si Javier ay napalingon dahil ang gigataytan ay parating na papunta sa kanila. Habang palayo ang mga barko sa statwa, ang halimaw naman ay nagawang maatake ang isang barko kung nasaan ang ating bida ay bigla na lang tumalsik. Si Pipodong ay nagulat sa kanyang nakita dahil ang halimaw ay tuluyan ng inatake ang statwa. Gamit ang kanyang mana blast, si Javier ay mabilis nakaahon at nasagip si Lloyd.
Dahil sa lakas ng pag-atake ng Giga Titan, ang statwa ay tumalsik na lang papunta sa syudad. Dahil sa lakas ng impact ng statwa, ang mga piraso naman ay nagkalat sa syudad. Ang mga tao ay nataranta at humihingi ng tulong. Napansin din ni Lloyd na hindi marunong lumangoy ang iba sa mga tao. Matapos niyang makaisip ng paraan, agad niya namang tinawag si Hamang. Ito ay ibinato niya na parang Pokemon, gamit ang one-shot skill ni Hamang. Ang tubig ay kanyang hinigop kasama na din ang mga tao nito. Ilang sandali pa, ang Giga Titan ay tuluyan nang nakapunta sa syudad. Na agad namang ibinalita ni Javier kay Lloyd, ngunit nakita niya naman itong paalis na. Muling sinabi ni Javier na nasa kabilang direksyon ang kanilang kalaban, ngunit ang ating bida naman ay sinabing nababaliw na si Javier, kung sa tingin nito na matatalo niya ang dambuhalang lobster. Si Javier ay bigla namang nagulat sa naging katwiran ni Lloyd. Si Hamang ay niluluwa na ang kanyang mga taong hinigop kanina, habang si Cremo ay minadali na din ang mga tao para makalayo sa panganib. Habang nire-rescue nila ang mga tao sa dagat, ang Giga Titan naman ay patuloy ng gugulo sa syudad. Si Lloyd ay nagtaka kung bakit hindi pa umaalis si Javier, ngunit siya naman ay tinanong kung hahayaan nga lang daw ba ni Lloyd mapahamak ang mga tao sa syudad. Ang ating bida ay pinaalala na nandito sila para kumita ng pera at hindi para labanan ang isang halimaw. Sinabi niya din na siguradong makakagawa ng paraan sila Cremo para mapigilan ang halimaw. Si Javier ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil ayon sa kanyang mga nasilayan kay Lloyd noon tumutulong daw ito sa may mga kailangan ng tulong. Ngunit base sa pinapakita ni Lloyd ngayon, napagtanto ni Javier na pera lang daw talaga ang habol ng ating bida sa kanyang mga ginagawa. Si Javier ay bumaba ang RP para kay Lloyd, ngunit pinaalala naman ng system na hindi mababawasan ang kanyang kasalukuyang RP. Si Javier ay nagsimulang ilabas ang kanyang espada, at sinabing hindi niya kayang iwanan ang mga taong naghihirap. Si Lloyd ay inutusan si Javier na lumayo sa kabuluhan dahil mamamatay lang daw ito kapag kinalaban niya ang halimaw. Gamit ang kanyang espada, ito naman ay kanyang sinakyan. Dahil sa kanyang mana blast nagawa niya itong masakyan at gawing surfboard papunta sa syudad. Gamit ang mga kanyon nila sa syudad, tinangka naman nilang atakehin ang Giga Titan. Ang mga kanyon ay hindi gumana sa halimaw na ikinagulat namang makita ng mga sundalo. Ang Giga Titan ay nagsimulang umatake at ito ay patungo sa piraso ng statwang Serena. Habang sinisira ng halimaw ang mga gusali sa paligid, ang isang lalaki naman ay nadapa at ito ay handa ng tapusin ng nilalang. Mula sa kawalan si Javier ay lumitaw at naghanda para umatake sa Giga Titan. Si Javier naman ay nagulat dahil sa tumalbog lamang ang kanyang mana blast slice technique. Ang halimaw ay nagawang mapatalsik sa ginawa ni Javier, ngunit ito naman ay galit na galit. Habang patuloy nakakaiwas si Javier sa mga pag-atake, ang halimaw naman ay gumawa ng paghiwa sa ere papunta kay Javier. Siya ay naghanda para masangga ang pag-atake, habang iniisip na sana masangga niya ang ataking ito. Dahil sa lakas ng impact ng atake, si Javier naman ay tumilapon ng malakas sa isang pader. Habang bumabangon si Javier, napagtanto niya naman na sobrang lakas ng halimaw na ito. Si Javier ay nag-umpisang magseryoso, alam niya din daw na hindi niya matatalo ang halimaw na ito. Ngunit bilang knight sisiguraduhin niya daw na makatakas muna ang mga tao, bago siya mapatay ng halimaw. Habang sumasagwan palayo si Lloyd sinasabi niya naman na isa lang siyang normal na tao. May skills din daw siya ngunit ang mga ito naman ay puro lang may kinalaman sa construction, kaya naman wala daw siyang magagawa kahit bumalik pa siya. Habang sinasabi na malungkot siya sa sasapitin ng mga tao sa syudad, siya naman ay biglang napahinto sa pagsagwan at may napagtanto kung mawawasak ang syudad at mamamatay ang mga tao. Matapos niyang mainis sa mga mangyayari, siya naman ay nagdesisyon na bumalik sa syudad dahil hindi pa daw siya nababayaran sa kanyang ginawang serbisyo na paggawa ng statwa. Gamit ang volcanic blast ni Banggul sila naman ay mabilis nang bumabalik sa syudad, habang si Lloyd naman ay sinasabing papakuluan niya ang dambuhalang lobster. Habang patuloy nakikipaglaban si Javier, siya naman ay patuloy umaatake at iniisip na siguradong may kahinaan din ang nilalang. Matapos niyang makarating sa mata ng halimaw, siya naman ay tinusok ang mata nito, ngunit wala itong naging damage na ikinagulat naman ni Javier. Matapos kumilos ng napakabilis ng Giga Titan, ito naman ay handa ng matamaan si Javier. Mula sa kawalan si Hamang ay bigla namang lumitaw at nagawang matamaan ng solido ang dambuhalang lobster. Matapos nitong mapabagsak, si Hamang naman ay bumuga ng tubig upang makabalik sa ating bida. Galit na galit din ang binata dahil sa ginagawa ng Giga Titan na panggugulo sa syudad na kanyang pinagkakakitaan ng malaking pera. Habang bagsak ang dambuhalang halimaw, si Javier naman ay nagkaroon ng pagkakataon para sumugod sa kalaban. Gamit ang kanyang mana blast ito ay muling hindi gumana sa Giga Titan, na muli naman ikinagulat ni Javier at iniisip na mukhang walang kahinaan ang nilalang na ito.
Habang patayo ang halimaw, iniisip naman ni Javier na may kaunti siyang tsansa na matalo ito kanina, ngunit ngayon ay wala na siyang maisip kung paano nga daw ba ito tatalunin. Nagtataka din siya kung bakit biglang kumalma ang kanyang pakiramdam. Napagtanto niya din agad na ito ay dahil sa pagdating ni Lloyd, kaya naman siguradong magkakaroon na daw sila ng pag-asa na matalo ang halimaw. 2 minuto na ang nakaraan, si Pipodong at si Lloyd ay tumatalon sa mga gusali. Si Lloyd ay inutusan din si Pipodong na pumunta sa likod ng halimaw upang hindi sila makita nito. Habang nasa biyahe, si Lloyd naman ay iniisip na kailangan niyang mahanapan ng weak spot ang kalaban. Habang pinapanood niya kanina si Javier habang nakikipaglaban, napansin niya naman na walang epekto ang mana blast nito. Kaya naman nagtaka din siya kung saan nga daw bagawa ang katawan nito. Si Lloyd ay nakaisip ng ideya at bigla na lang ginamit ang kanyang survey skill. Habang pinagmamasdan ang structure ng katawan ng halimaw, natuwa naman si Lloyd dahil maaari niyang maskan ang buong katawan nito. Ang ating bida ay napansin ang napakakapal na armor nito na may 1 metro ang kapal. Gamit ang honeycomb structure at ang armor nitong may magandang magkakapatong na fibers, isa daw itong art bilang armor. Habang patuloy ginagamitan ng mana blast ni Javier ang halimaw, si Lloyd naman ay may napansin sa katawan nito. Dahil ang shockwave ng attack ni Javier ay mas apektado ang isang parteng ito. Napansin ni Lloyd na ginagamit din ng halimaw ang kanyang horn para mangolekta ng mana sa paligid, kaya naman kinakailangan daw muna nila itong maputol. Gamit ang simulation ng ating bida, siya ay nakagawa ng solidong plano para kanilang masubukan. Iniisip din ni Lloyd na may pag-asa silang mapatay ang Giga Titan na ito. Si Javier ay tinanong ang ating bida kung ano ang planong nasa isip nito. Si Lloyd naman ay sumenyas na sinasabing putulin ni Javier ang sungay ng kalaban. Si Javier ay nagtaka sa kung ano ang plano ni Lloyd at sinabi na mukhang nababaliw na ito sa kanyang ginagawa. Ang ating bida ay tuluyan ng sumigaw at sinabing putulin ni Javier ang sungay ng kanilang kalaban. Habang paatake ang halimaw, si Javier naman ay nagawang makaiwas. Iniisip din ni Javier na hindi masyadong masasaktan ang halimaw kung sakaling maputol niya ang sungay nito. Matapos niyang lumapag sa katawan ng Giga Titan, inisip niya din naman na hindi gumagawa ng bastang plano lang si Lloyd ng walang dahilan, kaya naman mabilis nang sumugod si Javier nang may buong tiwala sa plano ng ating bida. Si Lloyd ay sinabi din na matigas din ang sungay ng halimaw, kaya naman nagtaka si Javier kung ano ang kanyang gagawin. Matapos sabihin na kailangan ni Javier ng matinding bilis para mahiwa ang sungay, si Javier naman ay handa ng humiwa at tuluyan ng ibinuhos ang kanyang buong makakaya. Gamit ang mana ni Javier na ginawa niyang parang chainsaw, si Lloyd naman ay natuwa dahil sa naging tama daw ang kanyang hinala sa teknik na balak niyang magawa ni Javier. Habang patuloy niyang hinihiwa ang sungay, ang Giga Titan naman ay tila iniinda ang sakit na ginagawa ni Javier. Habang pasugod ang kalaban kay Javier, inutusan naman ni Lloyd si Pipodong na tumulong at ito naman ay nagawang mapigilan ang pag-atake ng dambuhalang lobster. Dahil sa patuloy niyang paghiwa sa sungay, hindi nagtagal nagawa na itong mahiwa ni Javier. Habang sumisigaw sa sakit ang halimaw, si Lloyd naman ay muling sinabi ang kailangang gawin ni Javier. Ang binata ay mabilis namang kumilos at pumunta sa parteng kailangan niyang gamitan ng mana blast. Habang sumisigaw ang ating bida na hindi pwedeng madelay ang bayad ng kanilang customer, si Javier naman ay nagsimulang bumuelo para umatake. Ngunit ang dambuhalang lobster naman ay hindi inaasahan ni Javier na babagsak agad ang katawan nito. Matapos magulat ni Javier sa mangyayari, ang dambuhalang halimaw naman ay tuluyan ng bumagsak. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, si Lloyd naman ay wala nang nagawa kundi ang manlaki ang kanyang mga mata. Habang pabagsak ang dambuhalang nilalang kanina, si Javier ay inaasahan ng mamamatay na siya. Ngunit gamit ang kanyang buong lakas balak niya na itong tapusin sa isang atake. Si Pipodong ay mabilis tumatakbo at nagawang iligtas si Javier sa panganib. Dahil sa nangyari, si Lloyd naman ay naging masaya sa matagumpay na pagligtas. Si Pipodong ay tila pinapagalitan si Javier na agad namang naintindihan ng binata. Matapos niyang kunin ang kanyang espada, sinabi niyang mag-iingat na siya sa pagkakataong ito hanggang sa matalo nila ang Giga Titan dahil may tiwala daw siya sa ating bida. Ang binata ay may plano na gustong gawin, ngunit mahihirapan daw sila dahil sa bilis kumilos ng halimaw. Dahil wala na siyang ibang maisip na plano, sinabi naman ni Lloyd na kailangan nilang maisagawa ang kanyang plano kahit anong mangyari. Si Lloyd ay tinawag si Pipodong at ito naman ay mabilis nang pumunta papunta sa kanya. Ang ating bida ay sinabing dalhin siya nito sa lugar na kanyang itinuro kanina. Sinabihan din ni Lloyd si Javier na dalhin niya ang halimaw sa kagubatan, na agad namang sinang-ayunan ni Javier. Si Lloyd ay iniisip na sapat na ang oras na ibinigay niya kay Cremo, kaya naman malamang tapos na daw itong maghanda. 15 minutes nang nakaraan, si Cremo ay hindi pa din nakapaniwalang nasisira na ang kanyang syudad. Habang humihingi ng tawad ang kanyang knight dahil sa wala siyang nagawa.
Si Cremo naman ay inako ang kasalanan dahil sa naging pabaya siya sa kanyang ginawa, dahil sa pag-aakala niyang magagawa ng statwa na mailigtas ang kanilang naluluging hanapbuhay. Si Lloyd ay muling sinabi kay Cremo na may pagkakataon pa silang gamitin ang statwa para maitaboy ang kalaban. Dahil siguradong pakay ng halimaw ang statwang tumalsik sa syudad, gagamitin daw nila ang pagkakataong ito para isahan ang Gigataytan. Matapos niyang sabihin ang plano kay Cremo, ang eksena naman ay nalipat kay Javier na gumagawa ng paraan para mapasunod ang Gigataytan sa kabubatan. Habang umiiwas sa mga pag-atake si Javier, siya naman ay biglang hinihingal ng sobra, habang sinasabi na sagad na siya sa kanyang limitasyon. Gamit ang kanyang natitirang lakas siya ay tumakbo ng mabilis, habang ang dambuhalang lobster naman ay patuloy sumusunod sa kanya. Habang patuloy sa pagtakbo si Javier, si Lloyd naman ay sumigaw na ilabas na daw nila ang statwa. Hindi nagtagal si Lloyd at si Pipodong ay dala na ang statwa na nasira kanina na pinagtagpi-tagpi. Matapos itong makita ng Gigataytan, ito naman ay galit na galit. Habang natutuwa si Lloyd sa reaksyon ng halimaw, iniisip niya din naman na magaling ang ginawa nila Cremo sa pagbuo ng statwang Serena. Si Lloyd ay sinabi kay Javier na gagawa siya ng opening para makaatake siya ng buong lakas sa kalaban. Si Javier ay nainis din kay Lloyd at sinabing magpaliwanag ito sa susunod ng kanyang plano. Ang ating bida naman ay sinabi na mas maganda kung wala ng susunod na ganitong mangyayari. Habang nagiging distraksyon sila Lloyd sa Gigataytan, si Javier naman ay kumilos ng mabilis at handa ng atakehin ang weak spot na balak niyang atakehin kanina. Gamit ang kanyang mana blast, ito ay ginawa niya para mapasabog ang mahinang parte ng kalaban. Habang pabagsak si Javier, ang laman naman ng higanting lobster ay lumabas na matapos masira ang armor nito. Matapos mapansin ang kahinaan ng nilalang, si Javier naman ay patuloy bumabagsak habang iniisip na hindi niya na kaya pang magpatuloy sa laban. Si Lloyd ay dumating sa eksena at sinabing siya na ang bahalang tumapos sa kalaban, na ikinagulat namang marinig ni Javier, habang si Lloyd naman ay buong tapang ng sumugod sa higanting lobster. Dahil sa nabuhos na lahat ni Javier ang kanyang lakas sa huli niyang mana blast, siya ay bumabagsak na at nawawalan na ng malay. Dahil sa pinapakitang kumpiyansa ni Lloyd, si Javier ay kumpiyansa na ding nagpahinga at iniisip na kaya nang talunin ni Lloyd ang kalaban. Mula sa isang sulok si Hamang ay gumugulong at nagawang masalo si Javier. Habang sumisigaw ang ating bida na tatapusin niya na ang Gigataytan, iniisip niya din naman na mukhang imposibleng matalo niya ang kalaban. Habang nag-iisip siya kung paano tatalunin ang napakalaking kalaban, iniisip niya namang mamamatay ang lahat sa syudad kapag hindi siya nagtagumpay na matalo ang halimaw. Napansin din ni Lloyd na malapit nang bumigay si Pipodong. Matapos niyang sumigaw na gawin na nila ang plano, si Pipodong naman ay huminto at biglang ibinato ang ating bida papunta sa higanting lobster. Habang nasa ere, iniisip niya naman kung ano nga daw ba ang kanyang gagawin. Habang nasa biyahe sila ni Banggol kanina, si Lloyd naman ay nag-iisip ng plano kung paano siya makakatulong sa laban. Ang ating bida ay planong gumamit ng mana blast, ngunit kailangan niya daw magkaroon ng 3 mana circles para magawa ito. Matapos niyang tawagin ang system, siya naman ay balak pataasin ang kanyang asrahan core technique. Dahil sa ito na lang ang kanyang natitirang pag-asa, siya ay hindi na nagdalawang isip upang gamitin ang lahat ng kanyang RP points. Matapos niyang marating ang level 10, siya naman ay nagulat dahil naging kulang ang kanyang points para sa huling upgrade upang magkaroon na siya ng 3 mana circle. Si Lloyd ay hindi nagkaroon ng skill para makatulong sa laban, kaya naman nagdesisyon siyang huwag nang tumuloy sa syudad. Habang siya ay nakasabit sa nasirang armor, siya naman ay nagtataka kung ano nga daw ba ang kanyang ginagawa dito. Si Javier ay nakikita ang ginagawang kabayanihan ni Lloyd, kaya naman habang siya ay naguguluhan kung ano ang kanyang gagawin, si Javier naman ay nawalan ng malay, ngunit siya ay nag-iwan ng +5 approval points sa ating bida. Si Lloyd ay napansin ang notification, at siya ay tuluyan na ding nagkaroon ng sapat na points para mag-level up. Matapos niyang utusan ang system na mag-level up, siya naman ay matagumpay na nagkaroon ng 3 mana circle. Gamit ang teknik na tatapos sa kalaban, si Lloyd naman ay todo bigay na sa kanyang ginawang atake. Ang halimaw ay may nadaanang burol at ito ay kanyang madaling nasira, dahil sa mga tumatalsik na bato, si Lloyd naman ay biglang natamaan nito sa ulo. Ang ating bida ay nagtaka kung ano nga daw ba ang tumama sa kanya. Habang siya ay paunti-unting bumibitaw sa halimaw, iniisip niya pa rin na dapat siyang makaatake ng solido sa Gigataytan. Gamit ang matinding focus ni Lloyd sa kanyang mana circle, siya ay muling naghanda para umatake habang siya naman ay nasa ere. Matapos niyang mapakawalan ang kanyang mana blast, ang Gigataytan naman ay nagsimulang magpirapiraso sa nangyaring pagsabog. Mula sa syudad na silayan din nila ang pagsabog at ang pagbagsak ng higanting lobster. Habang nanlalabo ang paningin ni Javier, siya naman ay tumayo na din at masayang makita daw na ligtas ang 3 cute na nilalang.
Si Javier ay napalingon at nakitang patay na ang kalaban nila. Nagtaka din siya kung paano nga daw ba nagawa ni Lloyd na matalo ang higanteng nilalang. Si Pipodong ay hinihila si Javier at napagtantong gusto siya nitong sumunod sa kanya. Habang sinusundan niya ang tatlo, si Javier naman ay nagulat matapos niyang makita ang walang malay na ating bida, kaya naman agad na siyang tumakbo papunta sa kanya. Si Javier ay chinek ang heartbeat ni Lloyd. Siya ay bigla ding nagulat dahil ang puso ng ating bida ay tuluyan ng huminto. Habang lumilipad ang ibon, ito naman ay papunta sa mansyon ng mga frontera. Habang nagtatrabaho si Arcos, siya naman ay may napansin at ito ay ang messenger na ibon. Matapos mabuksan ang sulat na nanggaling kay Count Cremo, siya naman ay biglang nanlaki ang mga mata. Si Arcos ay agad sumakay sa kanyang kabayo at nagmamadaling umalis habang siya naman ay nag-alala sa kalagayan ng kanyang anak. Si Marbella at si Bayern ay biglang sumunod kay Arcos. Nagtaka din ang kanyang asawa kung bakit niya daw ba nagmamadaling umalis si Arcos. Ang baron ay sinabing malayo ang biyahe, kaya naman hindi daw kakayanin ni Marbella tumagal. Ngunit ang babae naman ay muling sinabi na sasama siya kahit saan magpunta si Arcos. Habang sila ay nasa gitna ng biyahe at kinakaharap ang malamig na panahon, inaalala niya naman si Lloyd na dating walang kwenta na biglang nagkaroon ng napakalaking silbi sa kanilang village. Matapos niyang maalala ang mga alaala niya kay Lloyd, napaisip naman siya kung siya nga daw ba talaga ang kanyang anak. Sila Arcos ay biglang napahinto dahil sa isang monster na humarang sa kanilang daraanan. Si Bayern ay bumaba sa kanyang kabayo at sinabing siya na ang kakaharap sa kalaban. Habang sinasabi ni Arcos na sabay na silang tumakas, siya naman ay sinabing mabilis tumakbo ang nilalang na kalaban nila, kaya naman maaabutan lang daw sila nito at mapapatay pa isa-isa kung tatakbo lang sila. Habang pasugod ang kalaban, muling sinabi ni Bayern na bilisan na nilang umalis. Habang kinakaharap ni Bayern ang malaking aso, sinabi naman ni Arcos na hihintay nila si Bayern sa Cremo. Hindi nagtagal sa gitna ng kanilang laban, ang espada ni Bayern ay bigla na lang naputol. Bigla din siyang nakagat ng malaking aso, ngunit gamit ang kanyang espada, siya naman ay nagawang masaksak ang kanyang kalaban. Ang asong ulol ay hindi pa din namamatay, kaya naman patuloy itong pinapahirapan si Bayern. Habang iniinda ng Knight ang matinding sakit, si Arcos naman ay bumalik at nagawang masaksak ang kanilang kalaban. Pati si Marbella ay umatake at nagawang masaksak ang isa sa mga mata ng halimaw. Dahil sa mga saksak na natanggap ng halimaw, ito ay tuluyan ng namatay. Habang tinutulungan ni Arcos si Bayern, siya naman ay humingi ng tawad dahil siya daw ang kanilang knight, ngunit siya pa daw ang niligtas nila. Sinabi ni Arcos na isang loyal na tauhan si Bayern, kaya naman hindi niya daw ito basta hahayaan na mamatay. Habang nanginginig ang boses ni Marbella, siya naman ay tinawag si Arcos, na bigla niya namang ikinagulat sa kanyang paglingon dahil sa parating na napakaraming asong ulol papunta sa kanila. Si Bayern ay muling tumayo at muling handang makipaglaban. Habang pasugod ang napakaraming kalaban, ang mag-asawa naman ay wala nang nagawa kundi yakapin ang isa't isa. Mula sa kawalan si Javier ay tumalon sa itaas ng puno, sa kanyang pagbagsak siya naman ay bumuelo para umatake. Ang mga asong ulol ay napansin din ang pagdating ni Javier. Dahil sa kanyang bilis at dagdag na experience sa pakikipaglaban, siya ay madali lang tinapos ang mga kalaban. Matapos niyang ubusin ang mga monster, sinabi niya namang sinalubong niya sila upang maging escort sa kanila papunta sa Cremo. Si Bayern ay alam na daw na mas malakas si Javier sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na ganito na daw pala kalakas si Javier. Napansin niya din na mas naging malakas pa ang binata simula noong umalis ito sa kanilang village. Si Marbella ay agad tinanong si Javier kung kamusta ang kanilang anak, ngunit siya naman ay hindi nakapagsalita agad. Sinabi niya din na hindi niya masabi ang totoong kalagayan ni Lloyd, kaya naman mas maganda daw kung sila na mismo ang titingin sa ating bida. Mula sa nakaraang nagulat si Javier sa paghinto ng puso ni Lloyd. Si Javier ay naiyak sa pagkamatay ni Lloyd dahil para sa kanya hindi na daw kumpleto ang kanilang village nang wala ang ating bida. Hindi nagtagal naramdaman ni Javier na may pulso pa ang ating bida. Nagulat din siya dahil sigurado daw siyang tumigil na ang tibok ng puso ni Lloyd. Napansin din ni Javier na humihina pa rin ang ating bida, kaya naman nagtaka siya kung paano ito nangyari. Si Javier ay nakita ang tatlong mana circle ni Lloyd at ito ay umiikot ng pambihirang bilis. Napagtanto niya din na dahil sa mana circle ni Lloyd, ito ang nagsisilbing pamalit sa puso ng ating bida. Dahil sa tatlong mana circle ni Lloyd, napagtanto din ni Javier na gumamit ang ating bida ng mana blast para mapatay ang kanilang kalaban. Dahil sa pambihirang pinakita ng ating bida, iniisip naman ni Javier na kakaiba daw talaga si Lloyd. Kinabukasan sa syudad ng Cremo, ang mga tao ay nagsimulang ayusin ang mga pinsala sa mga gusali. Ayon kay Javier, nasa mansyon ni Cremo si Lloyd, ginamot na daw ito ng doktor, ngunit hindi pa din daw ito nagigising at hindi pa nagbabago ang kanyang kondisyon. Matapos makita ang kondisyon ng syudad, nagtaka naman si Arcos kung gaano ang hirap na pinagdaanan ng dalawa para matalo ang dambuhalang nilalang.
Ayon kay Javier, wala daw siyang gaanong nagawa sa laban dahil si Lloyd daw ang lahat gumawa ng plano at tumapos sa dambuhalang lobster. Ang dalawa naman ay napaisip at hindi makapaniwala sa nagawa ng kanilang anak. Habang nag-uusap ang mga tao sa kung paano sila niligtas ni Lloyd, sila Arcos naman ay nakikinig sa isang sulok. Ang mga tao ay kwento kung paano sila niligtas ng ating bida. Pati ang isang lalaki ay nagpasalamat kay Lloyd dahil sa mga nilalang na sinusumon nito, naging malaking tulong daw ito sa kanila upang mailigtas sila sa mga mahirap na sitwasyon. Hindi nagtagal sila Arcos ay natulala sa kanilang nakita dahil sa dami ng taong pumunta para sa ating bida. Habang kanya-kanyang nagpapasalamat ang mga tao sa kanilang isipan dahil sa pagligtas ni Lloyd sa kanila, sila naman ay pinapanalangin na sana magising na ang kanilang tagapagligtas. Ang mga tao ay napalingon sa isang sulok dahil ang isang lalaki ay nagsimulang sisihin si Lloyd. Kung hindi daw ito gumawa ng statwa sa gitna ng dagat, hindi daw sana sila sinugod ng gigataytan. Dahil sa mga sinabi ng lalaki, nagsimulang magbulungan ang mga tao at bigla na lang nilang binugbog ang lalaki sa kahangalan nito. Ang puso ni Lloyd ay nagkaroon ng mana heart at nagsimulang tumibok. Dahil sa nagawa ni Lloyd sa mga tao ng Kremo, siya ay nagkaroon na naman ng reward. Ang ating bida ay nagsimulang magising matapos niyang imulat ang kanyang mata, agad naman na din siyang bumangon. Si Lloyd ay naalala ang paggamit niya ng Mana Blast, nagtaka din siya kung buhay pa nga daw ba siya. Nagtaka si Lloyd kung bakit hindi sumabog ang kanyang puso sa paggamit ng Mana Blast, ngunit sinabi ng system na hindi magtatagal malalaman din ito ng ating bida, dahil sa ngayon may kailangan daw ito i-check. Si Javier ay biglang dumating, nagulat din siya matapos niyang makitang may malay na si Lloyd. Ang ating bida ay masayang makitang ligtas si Javier, kaya naman agad niya na din tinanong kung nabayaran na daw ba sila sa kanilang ginawang konstruksyon. Si Javier ay natahimik sandali, at agad namang sinabi na bumalik na sa dati ang kanyang Master Lloyd. Hindi nagtagal ang kanyang mga magulang ay masayang makita siya, kaya naman agad na din nila itong niyakap. Habang sinasabi nila ang kanilang pag-aalala, iniisip naman ni Arcos na wala na siyang pakialam kung hindi na siya ang dating Lloyd na kilala niya, dahil sa ngayon masaya daw siyang ligtas ang kanyang anak. Mula sa Royal Capital na Magenta, ang nagawang kabayanihan ni Lloyd at ni Javier ay mabilis nakarating dahil sa pinadalang letter ni Count Cremo. Mula sa trono ang taong nakaupo ay naintriga dahil may taong katulad daw pala ni Lloyd at Javier sa kanyang kingdom. Sinabi din ang nasa trono na magpadala ng utos upang ipatawag ang dalawa sa kanyang harapan, na sinang-ayunan naman ng lalaki. Ang maganda at napaka-sexy na empress ay sinabi din na gusto niyang makita ng harapan ang dalawa upang malaman niya kung totoo nga daw ba ang chismis na kumakalat tungkol sa ating dalawang bataan. Ang system ay pinaalam sa ating bida ang kabayanihan niyang kumalat sa buong kontinente. Ngunit siya naman ay walang reaksyon. Matapos niyang matanggap ang kanyang reward, siya naman ay biglang sumaya ng sobra. Gamit ang mana heart ni Lloyd, siya ay nagkaroon ng kakayahan para makapag-restore pa ng mas maraming mana. Ang ating bida ay napagtanto na ang kanyang mana heart ang siyang nagligtas sa kanyang kamatayan. Dahil sa pagkakaroon niya ng mana heart, iniisip niya namang mas mapapadali na ang kanyang paghuhukay na minaliit naman ng kanyang system. Sinabi ni Lloyd na huwag nitong maliitin ang pagkokonstruksyon, kaya naman humingi na din ng sorry ang kanyang system. Ang mana heart ni Lloyd ay kusang lumabas at hindi niya nakuha sa normal na training. Dahil sa natanggap niyang pagsabog ng Mana Blast, nagkaroon din ng unique na kakayahan ang kanyang mana heart. Dahil sa kakaibang skill ng kanyang mana heart, napagtanto niya naman na magagamit niya ito para mas makapaghukay siya ng mas mabilis. Ilang sandali pa, si Cremo ay pumasok na din sa karwahe at humingi ng tawad dahil na-late siya ng kaunti. Matapos makapasok ni Cremo, si Lloyd naman ay nagkaroon ng kakaibang tingin at ng kakaibang pagkasabik sa kanyang dila. Habang sila ay nasa biyahe, napansin naman ni Lloyd ang mga nasirang gusali, napatanong din siya kung magkano nga daw ba kaya ang repair nito. Si Cremo ay sinabi naman na abutin ito ng pang-isang buwan na budget ng kanilang syudad. Si Lloyd ay nagseryoso at sinabi na kung hindi namatay ang halimaw, siguradong baka abutin ng pang-isang taon na budget ang kanilang kailangang magastos sa pag-restore ng kanilang syudad. Tinanong ni Cremo kung anong gusto palabasin ni Lloyd. Gamit ang talino ng ating bida, siya naman ay pasimpleng gustong mapalaki ang kanyang gustong maging sweldo sa paggawa ng statwang Serena at sa pagpatay sa gigataytan. Habang tahimik na nakikinig si Cremo sa mga sinasabi ni Lloyd, ang ating bida naman ay patuloy lang sa kanyang mga pangongonsensya. Hindi nagtagal si Cremo ay sinabing 1.5 times ang magiging taas ng sweldo ni Lloyd. Ang kanilang saikohan ay nagpatuloy hanggang sa umabot na lang ng 3 times ang magiging bayad ni Lloyd sa paggawa ng statwang Serena. Dahil sa matagumpay niyang pagpapalaki ng kanyang sahod, siya ay muling napangiti na nagpakilabot naman kay Cremo na makita. Si Lloyd ay bigla ding inabot ang kanyang kamay at nagpasalamat sa kabaitan ni Cremo. Nangako din siya na siguradong gagamitin niya ang pera nito sa tama.
Habang nakikipagkamay si Cremo, nakaramdam naman siya ng kakaiba. Malinaw daw na pinirahan lang siya ni Lloyd, ngunit hindi niya daw maipaliwanag na hindi niya magawang mainis sa ating bida. Mula sa likod ng mga tao, nakita nilang dumating na ang tagapagtanggol nilang si Lloyd sa lugar. Habang nagdiriwang ang mga tao sa kanyang pagdating, naalala niya namang isa lamang siyang hindi kilalang tao sa Korea, kaya naman hindi daw siya komportable sa pinapakitang pagpapahalaga sa kanya ng mga tao. Si Cremo ay sinabi din na naghanda sila ng podyum para kay Lloyd, dahil gustong-gusto daw ng mga tao na marinig ang kanyang sasabihin ng kanilang tagapagtanggol. Si Lloyd ay iniisip na hindi siya sanay na gumawa ng mga speech, nagplano din siya kung paano nga daw ba siya magkakapera sa gagawin niyang speech. Ilang sandali pa, ang mga tao ay hindi na makapaghintay sa sasabihin ng ating bida. Habang siya ay nagpapakita ng hindi pagkainteresado sa mga nangyayari, si Lloyd ay naghanda na para magsalita, at iniisip kung ilang sales nga daw ba ang kanyang magagawa sa dami ng potential customers sa kanyang harapan. Ang binata ay biglang tinanong kung alam nga daw ba nila ang tungkol sa ondol floors. Habang tahimik ang mga taong nakikinig, si Lloyd naman ay naghihintay sa taong may alam tungkol sa ondol floors. Napasabi na lang din ang ating bida ng aray ko, dahil sa walang may alam sa tinutukoy niyang ondol floor. Habang gumagawa ng speech si Lloyd para sa kanyang ondol floor. Ang mga tao naman ay seryosong nakikinig lang sa kanya. Binilang niya din ang oras na pananatili nila ng matagal sa harapan ng walang kwenta nilang pugon. Sa loob ng 50 years na maglalaan sila ng 2 oras sa harapan ng kanilang pugon, nagsasayang lang daw sila ng 15 years ng kanilang masayang buhay. Kung ayaw daw ng mga tao na masayang ang oras nila sa harapan ng pugon, magpagawa na daw sila ng ondol floor. Habang pasimpleng natatawa si Cremo sa isang sulok, si Lloyd naman ay patuloy sa kanyang ginagawang pag-advertise ng kanyang produkto. Matapos ng mahaba niyang pagpapaliwanag kung gaano kaganda ng kanyang ondol floor, inalok niya naman ang mga interesado sa kanyang produkto na pumunta sa kanilang village upang masubukan kung gaano kaganda ang magkaroon ng ondol floor. Matapos niyang mag-promote, si Lloyd naman ay umalis na din at tapos nang magsalita. Habang pinagmamasdan ni Cremo ang ating bida, napagtanto niya naman kung bakit hindi siya naiinis kay Lloyd. Mukha daw itong pera ngunit may mga nilalaman ang kanyang mga sinasabi, kaya naman maganda daw itong makasama sa negosyo dahil sa napakagaling nitong businessman at engineer. Sinabi din ni Cremo na masasayang lang ang potensyal ng ating bida kung mananatili lamang ito sa kanilang maliit na village. Ang eksena ay nalipat sa village ng mga frontera. Dahil sa pinapakitang galing ni Bayern sa mga gawain na trabaho dapat ni Lloyd noong wala siya, ang ating bida naman ay hindi makapaniwalang ginawa lahat ni Bayern ng pulido ang kanyang trabaho. Ang isang lalaki ay dumating para ma-check ni Bayern ang ondol floor na kanilang ginawa. Habang sinusuri niya ang ginawang design, si Bayern naman ay pinuri ang mga trabahador sa ganda ng kanilang ginawa. Mula sa isang sulok si Lloyd ay nakita ang galing ni Bayern sa kanyang trabaho. Kaya naman iniisip niyang magiging napaka-successful ni Bayern kapag nabuhay lamang ito sa kanyang mundo. Dahil sa nagawa na lahat ng bahay ng ondol floor sa kanyang village, si Lloyd ay nagkaroon naman ng 400 RP bilang reward. Ang mga magulang ni Lloyd ay naging malaking tulong din sa ating bida dahil nagawa din nilang ma-handle ng maayos ang mga gustong magpagawa ng ondol floor sa ibang village. Habang pinagmamasdan nila ang ginagawang gusali, si Javier ay nagtaka kung ano ito. Kaya naman sinabi ni Lloyd na isa itong storage room dahil ang produksyon nila ng black coal ay mas lalo pang bumibilis. Ang paglago ng kanyang negosyo ay nagiging maayos ang takbo kaya naman muli siyang napangiti ng kakaiba. Ngunit si Javier naman ay gusto itong sapukin dahil sa nakakainis niyang mukha. Matapos ang pagtunog ng trompeta, ang dalawa naman ay napalingon at nagtaka kung ano ito. Ayon sa grupo sinabi nilang parating na ang Royal Messenger na ipinagtaka naman ni Lloyd kung bakit ito nandito. Matapos ilapag ang pulang karpet, ang Royal Messenger naman ay nagsimulang kumilos ng napakaangas at biglang inilabas ang kanyang dalang sulat. Habang naghahanda na siyang basahin ang sulat, si Lloyd naman ay patuloy na inis dahil sa nakakaramdam siya ng hindi maganda sa mangyayari. Ang Royal Messenger ay sinabi ang kabayanihan ni Lloyd at ni Javier na balitaan din daw ng Empress ang kanilang ginawa, kaya naman gusto daw sila nitong makita ng harapan. Habang naiiyak sa tuwa si Arcos sa nagawa ni Lloyd, ang ating bida naman ay hindi nagustuhan ang balita. Mula sa nakaraan ng binata, naalala niya ang pagpapahirap sa kanya ng kanyang mga senior dahil sa nalaman nila na isa siyang napakahusay na civil engineering student noon. Dahil sa kanyang magandang ginawa para sa kampo, ang kanyang mga senior ay nagsimulang utusan pa siya para gumawa ng kung ano-anong infrastructure sa kampo. Mula sa kanyang nakaraan natutunan niya daw na dapat hindi gaano mag-stand out sa karamihan. Dahil kapag nalaman ng iba kung gaano kakagaling, uutusan ka lamang ng mga nakakataas na gumawa ng mga ekstrang trabaho. Ang Royal Messenger ay muling sinabi na kailangan daw agad pumunta ng dalawa sa Royal Capital.
Dahil sa pagkalat ng kanyang nakakamanghang nagawa, si Lloyd ay nagsisi dahil masyado siyang nag-stand out. Kaya naman iniisip niyang magiging alipin na siya para sa Empress ng mahabang panahon at hindi na daw matutupad ang pangarap niyang mamuhay ng tahimik at masaya. Hindi nagtagal ang karwahe ay paalis na, habang si Lloyd naman ay nasa loob at mukhang malaki ang problema. Ito ay napansin din ni Javier at sinabi na mukhang bibitayin si Lloyd dahil sa lungkot ng mukha nito. Nagtaka din si Javier sa pinapakita ng ating bida dahil ang Lloyd na kilala niya ay magiging excited daw sa pagpunta nito sa Kapitolyo dahil sa potensyal na makakagawa siya ng paraan para kumita ng malaking pera. Ang ating bida ay napaisip sa sinabi ni Javier at napagtantong tama ang sinabi ni Javier dahil gagawa daw siya ng paraan upang kumita ng malaking pera sa Kapitolyo. Ang dalawa ay nakarating na sa harap ng Empress. Matapos tumingin ni Lloyd, nakita niya na din naman ang magandang Empress. Ang binata ay iniisip din na napakaganda ni Alicia sa personal, kaya naman muntikan na daw siyang maatake sa puso dahil sa kilig na kanyang naramdaman. Si Lloyd ay nag-umpisang magpakilala, ngunit ang Empress naman ay hindi inasahan na si Lloyd ang Nobel dahil mas mukha pa daw itong alipin kay Javier. Ang dalaga ay napansin din ang malakas na mana flow kay Javier, kaya naman sinabi niya na mukhang magiging mahusay itong sparring partner para sa kanya. Habang sinasabi ni Javier na isa lang siyang knight na hindi kilala, si Lloyd ay namangha naman sa Empress dahil sa unang tingin nakita niya na daw agad kung gaano kalakas si Javier. Dahil sa aura ni Alicia na pagtanto ng ating bida na mahihirapan siyang masatisfy ito gamit lamang ang mga normal na pangungusap. Ayon kay Alicia nabalitaan niya ang pambihirang galing ng dalawa, ngunit para sa kanya hindi siya maniniwala nang hindi niya ito nasisilayan ng harapan. Sinabi niya din na gusto niyang subukan ang skill ng ating bida. Si Lloyd ay bigla ding napangiti dahil sa pagkakataon niyang magkaroon ng kontrata sa Empress. Si Alicia ay tinanong ang ating bida kung ano nga daw ba sa tingin nito ang nababagay na pagbabago sa kanilang royal capital. Si Lloyd ay napangiti at iniisip na alam niya ang sagot sa tanong ng Empress dahil sa nabanggit na daw ito noon sa kwento. Si Alicia ay iniisip din na kung magaling daw talaga ang ating bida, alam na daw dapat nito kung ano ang babaguhin sa kanilang lugar. Hindi niya din daw kikilalanin ang husay nito kung hindi niya man lang daw napansin ang mali sa kanilang royal capital. Ayon sa kaisipan nilang dalawa ang palasyo ang kailangan nilang ayusin, ngunit si Lloyd ay sinabing ang tulay ang kailangan nilang ayusin. Ang Empress ay seryosong nakinig sa sinabi ni Lloyd, habang siya naman ay iniisip na siguradong hindi pa sapat kay Alicia ang kanyang naging sagot. Dahil kilala na ni Lloyd ang ugali ng Empress mula sa kwento, inasahan niya nang magtatanong pa ito ng kasunod na tanong. Matapos niyang tanungin ang rason ni Lloyd, ang ating bida ay alam na daw na maraming magsasabi na ang palasyo ang kailangan nilang ayusin. Ayon kay Lloyd nabalitaan niya na daw ang nangyari noon na pagsugod ng dragon at ang pagtangay nito ng kanilang tower ng 2 beses. Kaya naman para maiwasan maulit ang nangyari gumawa daw sila ng kakaibang uri ng palasyo upang hindi na ulit ito matangay. Sinabi din ni Lloyd na paunti-unting nasisira ang mga pundasyon ng palasyo dahil sa bigat ng bubong nito. Sinabi niya din na kaya pa magtagal ng pundasyon nito ng sapat na panahon, kaya naman hindi pa daw ito kinakailangang ayusin sa ngayon. Si Alicia ay nainis sa ating bida, dahil kahit alam na nito ang kanyang iniisip nagbigay pa daw ito ng ibang sagot. Si Lloyd ay napangiti dahil sa kontrolado niya daw ang sitwasyon. Ngunit si Alicia naman ay biglang nagpakawala ng malakas na aura at iniisip na mukhang pinaglalaruan siya ng ating bida. Habang si Lloyd naman ay may aura na isang cute na aso na nagmamakaawa ng isang kontrata. Nabalitaan din ni Lloyd na 12 times na nilang inaayos ang kanilang tulay dahil sa hindi ito nagtatagal sa tuwing nagbabaha sa kanilang ilog. Gumagastos din daw sila ng malaking pera sa pagpapaayos nito. Kaya naman gamit ang kakayahan ni Lloyd, sinabi niyang balak niyang ayusin ang kanilang tulay. At nangakong hindi na muli itong masisira sa mga darating na pagbaha. Si Lloyd ay iniisip din na balak niyang gumawa ng suspension bridge sa paggawa ng kanilang tulay. Habang seryosong pinagmamasdan niya si Lloyd, iniisip niya naman na mas nagugustuhan niya ito habang tumatagal ang kanilang usapan. Kaya naman tinanong niya ang ating bida kung ano nga daw ba ang kanyang plano sa gagawin nitong tulay. Si Lloyd ay muling napangiti ng masaya dahil sa nagustuhan ng Empress ang kanyang idea. Habang nagpapaliwanag ng mga komplikadong plano si Lloyd, pinatigil naman agad ito ni Alicia. Ayon kay Lloyd isang mahusay at mabuting leader daw ang Empress. Ngunit matapos maputol ang kanyang braso, nagsimula itong magbago at naging malupit na mamamatay tao. Ang pangyayaring ito ay 3 taon pa bago mangyari, kaya naman sa ngayon hindi pa daw siya mahihirapan na makipag-usap sa kanya. Tinanong ni Alicia kung ano ang mangyayari sa ating bida kung sakaling hindi magtagal ang ginawang tulay ni Lloyd. Sinabi niya naman na itataya niya ang kanyang buhay kung sakaling masisira ang kanyang ginawang tulay. Ngunit bilang kapalit siguraduhin daw ni Alicia ang pagiging Nobel ng kanyang pamilya hanggat hindi nasisira ang tulay na kanyang gagawin.
Ang Empress ay napangiti at iniisip na hindi niya akalain na napapangiti siya ni Lloyd. Inutusan niya na din ang ating bida na isagawa niya na ang kanyang plano, at sinabing pumapayag siya sa kondisyon ni Lloyd. Ang binata ay lumapit na ipinagtaka naman ni Alicia. Ang ating bida ay sinabing isa itong kontrata, kaya naman gusto niyang pumirma dito ang Empress. Tinanong ng dalaga kung wala nga daw bang tiwala si Lloyd sa kanya para gumawa pa ng kontrata. Napaisip din siya dahil sa nakapaghanda na agad ito ng kontrata at mukhang alam na daw na mangyayari ang pagpayag niya sa kanyang alok. Ayon kay Lloyd, ang kontratang ito ay para sa kanya upang hindi daw siya makatakas sa mga pangako niyang mga sinabi kanina. Matapos niyang makinig sa mga sinasabi ni Lloyd, hindi nagtagal si Alicia ay pumirma na sa kontrata habang iniisip na ngayon lang nangyari ito sa kanya. Ilang sandali pa, sila ay naglalakad na palabas ng palasyo. Bigla din siyang umikot sa tuwa at iniisip na kung gaano siya kagaling sa paggawa ng kontrata sa Empress. Si Javier naman ay binulong din sa ating bida na delikado ang ginawa nito dahil kung nagtangka daw na patayin ni Alicia si Lloyd, wala daw siyang magagawa para iligtas siya. Ang kanang kamay ni Alicia na si Kyle ay napansin ang napakahusay na pinakita ni Lloyd sa pagkalkula ng mga ginawa nito, kaya naman sinabi din ng Empress na hindi niya din inaasahan ang nangyari kanina. Tinanong ni Kyle kung hindi daw ba siya naiinis kay Lloyd, ngunit si Alicia naman ay sinabing nakakaaliw daw ang ating bida. Makalipas ang ilang araw, si Lloyd ay may dalang malaking bag na sako. Tinanong din ni Javier kung magiging maayos nga lang daw ba mag-isa si Lloyd. Sinabi naman ng ating bida na nasa kapital sila, kaya naman hindi niya na daw kailangan pa ng bodyguard. Ayon kay Lloyd, nakakainis daw kasama si Javier dahil habang nagsasagawa sila ng plano sa tulay, marami daw itong naaakit na mga babae. Sinabi ni Javier na ikamusta na lang siya nito sa kanyang Master Julian na sinang-ayunan naman ni Lloyd. Ang kanyang nanay ay nagpadala ng mga bagay sa ating bida bago sila umalis noon sa kanilang village at sinabing ibigay niya ito kay Julian. Si Lloyd ay inaalala ang eksena sa kwento at naalala na namatay din ang kanyang kapatid matapos mamatay ng kanyang magulang sa kwento. Si Lloyd ay napangiti at iniisip na hindi na mamamatay ngayong pagkakataon ang kanyang kapatid. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nakarating na sa university at sinabing handa na siyang makita ang kanyang kapatid na hindi niya pa nasisilayan ang mukha kahit nasa kwento. Mula sa University ng Royal Capitol, ang kanyang kapatid ay mukhang galit at tinanong kung anong ginagawa ni Lloyd dito. Naalala ng ating bida na magkasing edad lamang ang kanyang kapatid at si Javier, ngunit hindi niya akalain na napakaliit lamang ni Julian. Dahil sa sama ng tingin nito sa kanya, siguradong naging masamang kuya daw ang totoong Lloyd kay Julian. Iniisip din ng ating bida na hindi siya makikisama ng maayos sa kanyang kapatid upang hindi ito maghinala sa kanyang katauhan. Matapos niyang ibato ang bag, si Julian naman ay nagtaka dahil hindi siya nito sinabihang tungaw. Dahil sa paghihinala ni Julian, iniisip naman ni Lloyd na nakaka-stress daw talaga gampanan ang katauhan ng totoong Lloyd. Ang ating bida ay umalis na at minura na din ang kanyang kapatid, ngunit si Julian ay naghinala na naman dahil aalis na agad ang kanyang kuya nang hindi man lang siya nito sinusuntok. Habang nagtataka siya kung gaano nga daw ba kasama ang totoong Lloyd sa kanyang kapatid, naalala niya naman ang sinabi ni Marbella na samahan ni Lloyd si Julian sa isang lunch upang makapag-usap silang dalawa. Habang stress na si Lloyd, bigla niya namang inalok si Julian na kumain sa mamahaling kainan na ipinagtaka naman ni Julian. Ang ating bida ay muling minura si Julian at sinabing na pag-utusan lang siya ng kanilang nanay. Habang masama pa din ang tingin ng binata sa kanya, ang eksena naman ay nalipat sa isang mamahalin na kainan. Habang sinasabi ni Julian na gusto niya ng simpleng pagkain, si Lloyd naman ay sinabi din na pumili ito ng pinakamahal sa menu. Habang naghihinala na naman si Julian, bigla naman niya itong minura. Si Julian naman ay napansin na parang napipilitan si Lloyd na murahin siya nito. Matapos niyang mag-order ng pinakamahal na pagkain, siya naman ay iniisip din na kakaiba daw talaga si Lloyd ngayon, dahil kung dating Lloyd ang kanyang kaharap siguradong kanina pa siya binugbog nito. Matapos kunin ang kanilang order, napansin din ni Julian na hindi ito umorder ng alak dahil mula sa kanyang pagkakaalala wala daw araw na hindi ito lasing. Ilang araw nang nakararaan may nagbalita sa kanya tungkol sa nangyari sa Cremo. Nagulat din siya dahil sa nalaman niyang si Lloyd ang nakapatay sa Gigataytan. Iniisip niya din na siguradong hindi ang kuya niya ang nakapatay sa halimaw dahil siguradong kinuha niya lang daw ang parangal mula kay Javier. Habang iniisip na ibang tao na daw si Lloyd ngayon, ang isang lalaki naman ay bigla na lang hinampas sa ulo si Julian. Habang pinapanood ni Lloyd ang mga pangyayari, ang lalaki naman ay nagtaka kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Julian sa napakasosyal na kainan na ito. Si Julian ay sinabing may espesyal lang daw ngayong araw na ipinagtaka naman ng lalaki. Ang mayabang na estudyante ay nagpatuloy sa pananakit kay Julian, habang si Lloyd naman ay tahimik lang na nanonood. Mula sa isang sulok nakita niyang tinatawanan lang si Julian ng ibang estudyante,
habang ang nagsisilbing manager naman sa lugar ay nagkukunwaring walang naririnig at nakikita. Napansin ng ating bida ang hindi tamang ginagawa ng eskwelahan, dahil sa nakapokus lamang daw sila sa kung gaano kalakas ang kanilang pamilya, habang binubuli nito ang mga lower class na Nobel. Si Lloyd ay napansin din ang kakaibang tingin ni Julian sa kanya na parang sinasabi na huwag na daw makialam ang kanyang kuya upang hindi na lumala ang sitwasyon. Ayon sa lalaki, siya daw ay miyembro ng Lacona family, kaya naman makapangyarihan daw ang kanyang pamilya, hindi tulad ng pamilya ni Julian na isa lamang low class na Nobel. Si Lloyd ay nagulat at napaisip na mukhang anak ni Lacona ang lalaking ito. Habang nag-iisip ng plano ang binata, siya naman ay napangiti ng kakaiba matapos niyang makalkula ang gagawin. Si Lloyd ay lumapit at tinanong kung ano ang negosyo ng kanyang pamilya. Matapos sabihin na si Viscount Lacona ang kanyang tatay, tinanong niya naman kung sino nga daw ba si Lloyd para samahan si Julian sa sosyal na kainan na ito. Habang pinapaalis niya ang magkapatid, ito naman ay nakatikim ng sampal mula sa ating bida. Dahil sa lakas nito ang lalaki ay tumilapon at nagawang mapakintab ang sahig. Ayon kay Lloyd, slap technique ang kanyang ginawa na may zero cooldown, ngunit ang system ay sinabing wala siyang skill na ganito. Ang isang kaibigan ng lalaki ay tumayo at nainis sa ginawa ni Lloyd, ngunit ito ay nakatanggap din ng malakas na sampal na nagawa ding matanggal ang ngipin nito. Ang isang malaking lalaki ay lumapit sa ating bida, ngunit walang hirap niya lang itong sinampal ng malakas. Ang dalawang kambal ay nagtangka din patulan si Lloyd, ngunit gamit ang kanyang teknik, nagawa niyang masampal ng sabay ang dalawa. Habang nakikiusap ang isang lalaki, ito naman ay bigla ding sinampal ni Lloyd. Pati ang dalawang kinakabahan ay nanginig sa takot at sinabing wala silang ginagawang masama. Ang ating bida ay sinabing masama ang ginagawa nilang panginginig, kaya naman muli niya na namang tinanggalan sila ng ngipin. Si Diego ay biglang umatake sa likod ni Lloyd at ito naman ay matagumpay na nakatama sa ating bida. Habang siya ay masaya sa kanyang nagawa, bigla din naman siyang natigilan at nagsisi sa kanyang pagsuntok. Dahil si Lloyd ay bigla na lang napangiti at tumawa na parang isang baliw. Si Lloyd ay nagsimulang bumuelo at inuntog ang kanyang ulo kay Diego. Dahil sa kanyang ginawa, ang lalaki naman ay nakiusap na tumigil na ang ating bida. Ngunit si Lloyd ay muling nakipagbasagan na naman ng ulo sa kanya. Si Julian ay kinabahan dahil sa ginagawa ni Lloyd, mas pinapalala lang daw nito ang kanyang sitwasyon. Balak magsumbong ni Julian, ngunit napansin niyang nawala na ang manager ng lugar. Habang patuloy pinapahirapan ni Lloyd ang kupal, sinabi naman ng ating bida na mukhang walang alam si Diego kung bakit niya ito binubugbog ng malala. Sinabi din ni Lloyd na pareho silang walang kwenta ng kanyang tatay na si Viscount Lacona. Habang kinikiskis ng ating bida ang mukha ng lalaki, sinabi naman nitong hindi tama ang ginagawa niyang pambubuli sa kanyang kapatid, kaya naman bilang leksyon bubugbugin niya daw ito hanggang sa magsawa siya. Si Julian ay biglang pinigilan ang kanyang kuya at sinabi na mapapatay niya na si Diego. Iniisip din ni Julian na matapos ito siguradong mas mabubuli pa siya ng sobra. Ang ating bida naman ay nalaman na mukhang nag-aalala si Julian na baka mabuli ulit siya kapag tapos ng eksenang ito. Pinaalala niya din na hindi na siya mabubuli ni Diego kung napatay niya na ito. Si Julian naman ay kinabahan matapos marinig ang sinabi ni Lloyd. Ayon sa ating bida, hindi daw nagtatanda ang mga ganitong uri ng mga estudyante dahil kahit anong guidance ang gawin sa mga katulad nila ay hindi sila magtatanda. Habang nahihirapan ang kupal, iniisip naman ni Lloyd na kamatayan ang nararapat sa mga estudyanteng katulad nila. Ang mga sundalo at executive ng eskwelahan ay biglang dumating. Nagtaka din ang matanda kung ano nga daw ba ang ginagawang kaguluhan ni Lloyd. Habang nagpapakita ng nakakatakot na aura ang binata, iniisip naman ni Julian na mapupugutan ng ulo ang kanyang kuya kung lalabanan din nito ang mga sundalo. Ang ating bida ay biglang tumigil sa kanyang ginagawa at magalang na nagpakilala. Si Julian ay nagulat sa bilis ng pagbabago ng ugali ni Lloyd, kaya naman mukhang inaasahan niya na daw ang ganitong pangyayari. Habang humihingi ng tawad si Lloyd sa kanyang nagawa, sinabi niya din naman na sinusubukan niya lang na ibalik ang dangal ng kanilang empress. Ang matanda naman ay sinabing makapal ang mukha ni Lloyd para banggitin ang pangalan ng kanilang empress. Ayon sa ating bida, binubuli daw ni Diego ang kanyang kapatid kanina. Si Lloyd ay tinawag din ang lalaki, at sinabi na napansin nito ang pambubuli sa kanyang kapatid, ngunit wala itong ginawa. Tinawanan din siya ni Lloyd dahil agad itong kumilos noong siya na ang nambuli. Ang ating bida ay iniisip na ang mga makapangyarihang Nobel ang naglagay ng mga executives sa pwesto nito, kaya naman ayaw nilang gumawa ng hakbang para pangaralan ang mga anak ng mga naglagay sa kanila sa pwesto. Iniisip niya din na siguradong karamihan sa mga executives ay alam ang pambubuli sa kanyang kapatid, ngunit wala silang ginawang paraan para mapigilan ito dahil sa isang hamak na anak lamang si Julian ng isang low-class na baron. Ang matanda ay nagtaka din kung bakit nito nasali ang pangalan ng kanilang empress,
kaya naman sinabi ng ating bida na ang pambabastos sa kanyang kapatid ay pambabastos din sa kanya. Matapos ipakita ang isang bagay, sila naman ay nagulat dahil si Lloyd ay isang royal guest ng kanilang empress. Dahil sa bisa ng bagay na dala ng binata, ang mga kupal naman ay biglang napaluhod para magbigay galang sa ating bida. Habang paalis si Lloyd, nagpasalamat naman siya dahil agad nilang naintindihan ang kanilang sitwasyon. Mula sa kaisipan ng matanda mawawalan din ng bisa ang pagka-royal guest ni Lloyd, kaya naman kapag nakaalis na ito sa Royal Capitol, itutuloy nila ang pagpaparusa kay Julian. Ang matanda ay biglang nagulat sa kanyang nakita, dahil ang ating bida ay may nakakatakot na tingin para sa kanya. Matapos nitong umiwas ng tingin, si Lloyd naman ay tinawag na din si Julian para umalis. Si Julian ay nagtaka kung saan sila pupunta, kaya naman sinabi nitong pupunta sila sa opisina ng eskwelahan, at sinabing magre-request siya ng pag-absent ni Julian. Ang kanyang kapatid ay napahinto at tinanong kung bakit nga daw ba sinisira ni Lloyd ang kanyang buhay. Dahil sa ginawa nito mas mabubuli pa daw siya ng mas malala sa mga susunod na araw. Si Lloyd ay sinabi na hindi ito ang panahon para mag-aral si Julian dahil sasanayin daw nito ang katawan ng kanyang kapatid para magkaroon ito ng mga muscles na ipinagtaka naman ni Julian. Ang ating bida naman ay ngumiti at sinabing kung gaano kaganda ang pagpapalaki ng katawan habang nagtatrabaho sa construction site. Ang eksena ay nalipat sa palasyo, kung saan nandito ang kwarto ng mga royal guest. Si Javier ay sinabi din na magtiwala si Julian sa kanyang kuya, dahil para sa ikabubuti niya daw ang ginagawa nito, na ipinagtaka naman ni Julian. Ayon kay Javier, kailangan daw maniwala nito kay Lloyd. Ang chismis na pagkamatay ng gigataytan ay hindi lang daw basta kwento, dahil totoo daw ito na si Lloyd ang siyang pumatay sa halimaw. Habang kwento ni Javier ang mga nagawa ni Lloyd sa kanilang village, si Julian naman ay tila namamangha. Muling sinabi ni Javier na magtiwala si Julian kay Lloyd dahil ito daw ang tagapagligtas ng kanilang village. Si Lloyd ay balak nang pumasok, ngunit bigla niya namang narinig ang sinabi ni Javier, kaya naman lumaki na naman ang kanyang ulo. Ilang sandali pa, ang dalawa naman ay sinabi din ang mga katangian ni Lloyd na hindi maganda, kaya naman siya ay bigla na lang din nadismaya. Nagtaka si Julian kung posibleng magbago nga daw ba si Lloyd, ngunit sinabi nitong imposible. Ayon kay Javier matagal niya na daw iniisip na ibang tao si Lloyd, na nagpapanggap lamang bilang si Lloyd Frontera. Habang siya ay kinakabahan sa kanyang naririnig, si Julian naman ay nagtaka at tinanong si Javier kung sa tingin niya daw ba ni Javier ay ginamitan ng black magic ang kanyang kapatid. Sinabi ni Javier na may posibilidad ang mga sinabi ni Julian. Habang nakikinig ng seryoso si Lloyd, sinabi naman ni Javier na ginamitan niya ng mana search si Lloyd, ngunit wala itong nakitang kakaiba sa ating bida. Ang ating bida naman ay nagulat matapos malaman na iniimbestigahan na daw pala siya ng hindi niya alam. Tinanong ni Julian kung may ibang kaluluwa nga daw ba sa katawan ni Lloyd, ngunit si Javier naman ay sinabing wala dahil normal daw ang lahat sa katawan ni Lloyd. Ang ating bida ay tuluyan ng nakahinga ng maluwag matapos malaman na hindi nalaman ang kanyang tunay na katauhan. Sinabi din ni Javier na huwag ipagkalat ni Julian ang kanilang naging usapan, na sinang-ayunan naman nito. Si Lloyd ay bigla din napaisip na siguradong kanina pa naramdaman ni Javier ang kanyang presensya, kaya naman mukhang gusto daw nitong ipaalam na naghihinala siya sa kanya. Ayon kay Julian, nagulat daw siya nang malaman na nababayaran ni Lloyd ang kanilang malaking utang, dahil sa hirap ng ginawa nila para mabayaran ang kanilang utang, mas maganda pa daw pala ang kanyang buhay sa university na ito. Dahil sa nagawang pagbabago ni Lloyd sa kanilang village, si Julian ay sinabing hindi na masama ang pinakita ng ating bida. Ang RP ni Julian ay bigla na lang tumaas ng 2 points, kaya naman si Lloyd ay natuwa dahil sa panibagong makukuhanan niya ng RP. Ang ating bida ay tuluyan ng pumasok at sinabing may pupuntahan sila ni Julian na kanya namang ipinagtaka. Kaya naman sinabi ni Lloyd na iensayuhin niya daw ang katawan ni Julian. Ang eksena ay nalipat kung saan itinuturo ni Lloyd sa kanyang kapatid ang mga dapat gawin. Matapos gumawa ng ating bida na parang pizza na clay na may iba't ibang klaseng bato, si Banggol naman ay kinain na din ito. Si Banggol ay nasarapan sa kanyang kinain, kaya naman bigla na lang itong naglabas ng metal wire. Si Pipodong ay nag-umpisa na ding ayusin ito upang maging wire cable. Dahil sa trabahong ito nagkaroon na sila ng factory para magkaroon ng supply ng kable na ilalagay sa tulay. Si Lloyd ay ibinigay na ang pala kay Julian. Pinaalala din ni Lloyd na galingan ng kanyang kapatid sa trabaho nito dahil kapag pumalpak daw siya masisira daw ang kinabukasan nilang dalawa. Sinabi din ni Lloyd na hindi lang dito nakasalalay ang malaki nilang utang dahil pati na din ang pag-aaral ni Julian. Tinanong ng kanyang kapatid kung bakit sa kanya binigay ni Lloyd ang isang mahalagang trabaho. Si Lloyd naman ay sinabing may sapat na talino at kakayahan ang katulad ni Julian na tungaw. Ang binata ay nagulat sa sinabi ng ating bida. Napansin niya din na napipilitan lang daw talaga si Lloyd kapag tinatawag siya nitong tungaw. Ayon sa ating bida,
Isang modernong infrastruktura ang balak niyang gawin na tulay, kaya naman gamit ang kanyang kakayahan hindi daw ito magiging sapat, kaya naman siya ay nagsimulang pumunta sa isang lugar para humingi ng tulong. Ang isang master craftsman ay naglalasing at agad sinabing hindi siya pumapayag. Si Lloyd naman ay nagtaka sa sagot ng matanda dahil wala pa naman daw siyang sinasabi. Muling sinabi ni Corgidus na hindi siya interesado sa sasabihin ng ating bida. Ang binata ay inaasahan na daw ang ganitong sagot ng matanda dahil sa pareho daw talaga ang ugali nito sa loob ng kwento. Iniisip niya din na hindi ito pumupunta sa mga request kapag may gustong magpatrabaho sa kanya dahil sa lakas ng loob nito. Kahit ang empress pa daw ang magpatawag sa kanya hindi ito pumupunta, kaya naman naghanda daw siya ng matinding plano. Habang pinapakita ni Lloyd ang design ng kanyang balak gawin, si Corgidus ay walang alinlangan na tumanggi sa alok ng binata. Matapos imulat ang mata ng matanda, napansin at naintriga naman siya sa ginawang design ni Lloyd. Habang tinitiklop na ng ating bida ang kanyang design, humingi naman siya ng tawad sa nagawa nitong abala at sinabing pupunta na lang siya sa ibang craftsman upang tulungan siya sa kanyang design. Si Corgidus ay pinahinto si Lloyd at sinabi sa ating bida na malamang alam na nito na kapag nagkamali siya sa paggawa ng mga materyales. Ang ating bida ay sinabi naman na mamamatay ang mga nasa tulay dahil sa hindi pulidong pagkakagawa nito. Si Lloyd ay lumingon sa matanda at sinabi na magiging perpekto daw sana ang lahat kung si Corgidus daw ang gagawa ng mga trusses. Ang matanda ay napansin na mukhang pinagbabantaan siya ni Lloyd dahil sa napakasamang tingin nito na agad namang tinanggi ng binata. Si Lloyd ay ngumiti na naman ng kakaiba at sinabing makonsensya na lang ang master builder na katulad ni Corgidus kapag nasira ang kanyang ginawang tulay. Ang matanda ay bigla na lang napabuntong hininga at handa nang tignan ang design ni Lloyd. Habang tinitignan ng mabuti ni Corgidus ang design, hindi nagtagal sinabi niya naman na tanging siya lang sa kingdom na ito ang kayang tulungan ang ating bida sa gagawin nitong tulay. Ang ating bida ay nakiusap na tulungan siya ng matanda habang ito ay nagpapakita ng kakaibang ngiti. Si Corgidus ay pumayag na sa alok, basta huwag lang daw siya nitong pakitaan ng kakaibang reaksyon ng kanyang mukha. Si Lloyd ay agad pumayag sa alok at agad namang nagpasalamat sa matanda. Habang patuloy si Julian na tumutulong sa paggawa ng mga kable, ang grupo naman ni Corgidus ay nagsimula na din gawin ang mga suporta ng tulay. Habang sila ay nasa site, sinabi naman ni Lloyd na uumpisahan na din nila ni Javier ang pagpapatayo ng suspension tower ng tulay. Gamit ang kanilang mana blast, mas mapapabilis daw ang kanilang paghuhukay, ngunit mula sa kanilang likod may nag-utos naman sa kanila na itigil nila ang kanilang ginagawa. Ang isang lalaki ay sinabi na pambabastos ang ginawa nilang pagnanakaw sa kanilang budget dahil sa walang kwentang ginagawa nilang tulay, kaya naman hindi daw nila papayagan pa na magpatuloy sila. Si Lloyd ay wala nang nasabi kundi ang magulat sa kanilang mga sinabi. Habang nasa harapan ng empress ang mga taong gustong ipatigil ang proyekto ni Lloyd, sinabi naman nilang napakatibay na ng nagawa nilang tulay at siguradong magtatagal pa daw ito sa hinaharap. Hinangad din nilang parusahan si Lloyd dahil sa paggawa nito ng isang proyekto na hindi naman nila kailangan. Habang nakikinig si Alicia, sinasabi din naman nila na mas maganda kung uunahin na muna nilang i-repair ang kanilang palasyo. Hindi nagtagal ang dalawang grupo ay nagharap upang ipaliwanag ang kanilang mga balak gawin. Si Alicia ay pinaunang magsalita ang leader ng kabilang grupo. Ang leader na si Victor ay sinabing 30 taon na ang tulay na ginawa nila, kaya naman isang kabastusan daw para sa kanila ang sabihan na hindi matibay ang kanilang ginawang tulay. Iniisip ni Lloyd may eksena daw sa hinaharap na magkakaroon ng away sa tulay dahil sa malakas na ulan at baha bigla na lang daw itong guguho sa hinaharap. Ang empress ay pinagsalita din si Lloyd para ipaliwanag ang opinyon nito. Ang ating bida ay gusto daw kausapin ang lalaki na katabi ng leader at tinanong kung magkano nga daw ba ang binayad sa kanya. Ang dalawa naman ay kinabahan at sinabing malakas ang loob ng ating bida para akusahan sila sa harap ng Royal Highness. Dahil sa reaksyon ng lalaki, iniisip naman ni Lloyd na halatang kurakot ang lalaki. Mula sa kanyang mundo, iniisip niya naman na alam niya na daw kung ano ang mga itsura ng mga kurakot. Ang empress ay tinawag si Lloyd, inakala niya din daw na isang matalinong tao ito, ngunit nagkamali daw ito ng malala. Si Lloyd ay biglang napalunok dahil sa pagkakamali daw nitong manisi ng mga opisyal ng walang ebidensya. Matapos sabihin na paparusahan nila ang ating bida, siya naman ay bigla nang nakatali at handa nang tapusin ng tagapaslang. Dahil sa ginawang pambabastos ni Lloyd sa empress, papatayin daw niya ang ating bida upang ibalik ang karangalan ng kanyang mga royal opisyal. Habang nasa sulok si Javier, siya naman ay naghahanda para bumak up sa ating bida. Tinanong ni Alicia kung may sasabihin pa nga daw ba si Lloyd, kaya naman sinabi niyang patayin lahat nila ang tunay na may kasalanan. Ang empress ay sinabi din naman na papatunayan niyang walang taksil sa kanyang mga royal opisyal.
Habang kinakabahan ang dalawang lalaki, hindi nagtagal sila naman ay bigla na lang pinaligiran ng mga mage. Habang tumatawa ng malala ang ating bida, si Alicia naman ay sinabi na din na gamitin nila ang confession spell sa kanila. Dahil sa nangyayari ang lalaki naman ay kinabahan. Si Lloyd naman ay masayang tumatawa ng kakaiba. Ang ating bida ay pinagmasdan ang dalawa at sinabing napakaganda nilang tignan na dahan-dahang namamatay. Matapos mapatunayan ang pagka-inosente ni Lloyd, ang Empress naman ay inutusan na din ang kanilang mga tauhan upang suportahan ang ating bida sa kanyang proyekto. Dahil sa mahika ng mga mage, ang suspension ng tower ng kanilang tulay ay mabilis nang natapos. Habang kagat ni Banggul ang isang kable, ito naman ay bigla na lang ginamit ang kanyang volcanic blast at nagsimulang lumagtaw ng mataas. Mula sa kabilang dulo ay nakaabang si Pipodong at nagawa namang masalo si Banggul. Matapos makabit ng isang kable, sila Javier naman ay nanunood sa isang sulok, habang ang ibang tao naman ay namamangha sa kanilang napapanood. Pati si Julian ay sinabi din na nakakamangha ang ginagawa ni Lloyd. Si Javier ay sinabi din na mas nakakamangha si Julian dahil kahit first time nitong magtrabaho sa construction site, nakayanan daw nito ang hirap at nagawa pang magkaroon ng mga muscles. Gamit ang laki ni Hamang siya ay nagawang madala ang mga piraso ng tulay, habang ang mga mage naman ay gumagawa ng pagwelding upang idugtong ang mga piraso. Matapos paikutin ang kanyang pala at ibaon ito sa lupa. Si Lloyd naman ay sumigaw at sinabing tapos na ang kanilang ginawang tulay. Dahil sa napakaganda ng nagawa ng ating bida, siya naman ay nagkaroon na naman ng napakaraming RP. Ayon kay Alicia, papangalanan daw nila ang tulay na ito bilang Lloyd Javier upang maalala ng mga tao na silang dalawa ang dahilan ng pagkakabuo ng tulay na ito. Si Alicia ay binigyan din si Lloyd ng parangal upang tawagin itong Master Builder. Si Corgidus ay sinasabi din na dapat sa kanya ang parangal na ito dahil siya ang gumawa ng platform ng tulay. Ngunit dahil sa napakaganda at bagong design ng kanilang tulay hindi na daw siya magrereklamo pa. Si Lloyd ay iniisip na kapag nakuha niya na ang bayad sa proyektong ito, siguradong mababayaran niya na lahat ng utang nila. Si Lloyd ay tumingin din sa magandang dalaga, habang si Alicia naman ay nag-iisip ng paraan kung paano niya nga daw ba mapapanatili si Lloyd sa kanyang tabi. Dahil sa talento nito marami pa daw siyang ipapagawang proyekto sa hinaharap. Ang dalaga ay sinabi sa ating bida na bumalik na sila sa palasyo dahil may gusto daw siyang pag-usapan nila ni Lloyd. Ang ating bida naman ay napangiti at pinaplanong tatakas siya sa Royal Highness habang nireresolba niya ang problema sa eskwelahan ni Julian. Mula sa palasyo, si Alicia ay binigyan na naman ng parangal si Lloyd upang maging baron ng isang syudad at magkaroon ng malawak na kalupaan. Ang mga opisyal naman mula sa sulok ay tila naiinggit sa parangal ni Lloyd. Pati si Alicia ay napansin ang reaksyon nila, naiintindihan niya din daw ang kanilang pakiramdam, dahil sa isang anak lamang daw si Lloyd ng baron sa isang maliit na village. Ang ating bida ay nagpasalamat sa Royal Highness, ngunit may gusto pa daw siyang request kay Alicia. Ang mga opisyal naman ay mas lalong nainis dahil sa nagawa pang humingi ni Lloyd ng dagdag na reward. Ang dalaga ay gustong marinig ang sasabihin ni Lloyd, ngunit ang ating bida naman ay sinabing medyo maselan ang kanyang request. Kaya naman kung pwede hindi niya na lang daw tatanggapin ang mga naunang parangal. Habang tinatanong ni Alicia kung anong gusto nito, iniisip niya naman na mukhang gusto nito ng dagdag na bayad. Si Lloyd ay sinabi na ang kanyang gusto at ito ay ang mabusising pag-imbestiga sa Royal Academy. Muling pinagpaliwanag ni Alicia si Lloyd sa dahilan nito, kaya naman sinabi niyang puno ng korupsyon, hindi pagkapantay-pantay, at pagkakaroon ng hindi magandang ugali sa loob ng eskwelahan. Habang sinasabi ni Lloyd ang mga hindi magandang nangyayari sa loob ng eskwelahan, siya naman ay sinasabi din ang mga dapat gawin upang matuto daw talaga ng mabuti ang kanilang mga estudyante. Dahil sa mga sinasabi ni Lloyd, ang mga opisyal naman ay biglang kinabahan at nagsimulang pagpawisan. Matapos utusan ni Lloyd si Javier, ito naman ay agad niyang binigay kay Alicia. Sinabi ni Lloyd na nagawa nilang mag-imbestiga noon at ang mga ebidensyang hawak nila ay galing daw sa mga teacher at ibang opisyal na may mga mabubuting hangarin para sa eskwelahan. Ang mga opisyal ay agad itinatanggi na may mga nangyayaring hindi maganda sa eskwelahan. Sinabi din nilang nagsisinungaling lamang daw si Lloyd sa mga sinasabi nito. Matapos makita ang mga ebidensya, sinabi naman ni Alicia na gamitan nila ng confession spell ang mga opisyal. Habang sila ay ginagamitan ng mahika, hindi nagtagal sila ay nakasabit na sa mga poste. Ilang sandali pa, sila ay nagpunta na din sa eskwelahan upang parusahan ang lahat ng mga nasa listahan. Habang abala si Alicia sa paghuli ng mga kurakot na opisyal, ang dalawa naman ay nasa isang burol habang sila ay nanunood sa mga nangyayari. Si Javier ay napansin na masaya si Lloyd, kaya naman sinabi niyang abala ngayon ang Royal Highness, pagkakataon niya na din daw ito para tahimik na makabalik sa kanilang village. Si Kyle ay biglang sumulpot sa likod ni Lloyd at sinabing may mensahe si Alicia sa kanya.
Ayon kay Kyla, gusto daw ni Alicia na dumalo muna ito sa party na isasagawa bukas ng gabi, na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Sinabi din ni Kyla na maganda ang ginawa nilang plano ng pagtakas. Nakakamangha din daw ang pangarap ni Lloyd na mamuhay ng tahimik at masaya sa isang maliit na village. Ang ating bida ay napagtanto na simula pa lang alam na daw nila ang kanyang plano. Si Kyla ay nagpaalam na din para umalis. Ang ating bida ay hindi daw naramdaman ang paglapit ni Kyla, habang si Javier naman ay sinabing hindi niya din ito naramdaman. Ayon kay Javier, si Kyla daw ang isa sa pinakamagaling na sword master sa kanilang kingdom, kaya naman madali lang daw itong makakalapit sa level ni Javier ngayon nang hindi niya namamalayan. Si Julian ay sinabi na mukhang alam na ni Lloyd na mangyayari ang mga ito, kaya naman binugbog niya si Diego ng walang alinlangan noong nakaraan. Si Lloyd ay sinabing tama ang sinabi ni Julian. Ayon sa kanya, wala daw siyang balak na makialam sa eskwelahan nila, ngunit nainis lang daw talaga siya sa mga pamununo nila sa eskwelahan. Si Lloyd ay muli na namang na-delay ang pagsabi niya ng mura sa kanyang kapatid. Tinawag ni Julian ang ating bida, at sinabing huwag na siyang magpanggap na gusto siyang murahin ito, bilang kapatid proud na proud din daw siya kay Lloyd. Habang nagugulat ang ating bida, si Julian naman ay nagkaroon ng 65 points, kaya naman bigla na lang siyang nagkaroon ng halos 4,000 RP. Hindi nagtagal si Lloyd ay sinabi naman na napakabaduy ni Julian sa mga sinasabi nito, na kanya namang sinang-ayunan. Hindi nagtagal ang party ay nagsimula na. Si Alicia ay tinawag din si Lloyd para lumapit sa kanya. Habang nagtatago si Lloyd, ang dalaga naman ay sinabing sobrang halata nito sa pangit ng kanyang pananamit. Siya ay muling tinawag ang ating bida upang lumapit ito sa kanya. Matapos lumapit ni Lloyd, sinabi naman ng dalaga na lumapit pa siya. Habang tumatagal ang dalaga ay patuloy na pinapalapit ang ating bida. Habang sobrang lapit na nito, pinalapit pa din siya ng dalaga. Habang pinagpapawisan sa kaba si Lloyd, ang dalaga naman ay lumapit din sa ating bida, at sinabing bumalik lamang ito sa kanya kung maisipan nito, dahil handa daw siyang tulungan si Lloyd kahit ano pa ito. Sinabi niya din na para kay Lloyd ang party na ito, kaya naman magpakasaya lamang siya. Si Lloyd ay masaya sa kanyang narinig, dahil ibig sabihin daw nito ay pwede siyang manirahan sa kanilang village, at magkaroon ng trabaho sa Kapitolyo kung sakaling maubusan na siya ng pera. Habang nagsasaya siya sa mga pagkain, iniisip niya naman na sapat na ang kanyang pera upang magkaroon siya ng simple at tahimik na buhay sa kanilang village. Si Lloyd ay biglang napahinto matapos maalala na may eksena pa sa hinaharap na magiging sobrang sama ni Alicia. Si Kyla at ang misteryosong lalaki ay dumaan sa likod nila at sinabing magtatagal ang party hanggang madaling araw. Ang ating bida naman ay natulala at iniisip na pamilyar ang mga narinig niyang salita. Ayon kay Lloyd, ang linya daw na ito ay ang salita na ginamit ng mga nagbabalak pumatay kay Alicia. Nagtaka din siya sa kanyang narinig dahil mula sa kwento, 3 taon pa daw simula ngayon mag-uumpisa ang pangyayari, kaya naman nagtataka siya kung bakit ngayon nangyayari ang mga hindi dapat ngayon mangyari. Si Lloyd ay nagtaka din sa kanyang nasilayan dahil ang narinig niyang nagsalita nito ay ang knight na si Kyla.